Ang Kabanata 3121. Nang makausap niya ang kanyang pamilya na manatili sa loob ng templo, nagpaplano si Dustin na pumunta sa Western Kingdom. Dustin, nakatanggap lang ako ng nakakabahala na balita mula sa aking mga source. Sinasabi nila sa akin na isang pangkat ng mga tao mula sa Novel Court ng Western Kingdom ang pumasok sa Hayden Gereza, hangganan ng ating bansa. Sinabi sa amin ng aming especially iya na ang partido ay binubuo ng humigit kumulang 500 miyembro at bawat isa sa kanila ay patuloy na naglalabas ng gininto ang kinang. Kahit sa malayo ay nakikita niyang malalakas sila. Dumating ang snow-treading old man at ipinaalam kay Dustin nang magsisimula na ang huli sa kanyang paglalakbay. Kamakailan, ang Brilliant Kingdom ay nagpadala ng isang pangkat ng mga scout upang bantayan ang Novel Court ng Western Kingdom. Ginawa ito bilang pag-asam ng isang potensyal na pag-atake. Ang mga pinuno ng sekta at mga pinuno ng angkan ng Brilliant Kingdom ay may kutob na ang Novel Court ay maaaring magpadala ng hukbo upang salakayin sila dahil nawasak nila ang Divine Moon Sect. Sa mga tuntunin ng digmaan, ito ay halos ang unang suntok. Ang labanan sa pagitan ng mga martial artist ng Brilliant Kingdom at Western Kingdom ay opisyal nang nagsimula. Medyo mayabang talaga ang mga taga-Novel Court na yan. Akala ko maghihintay sila kahit kaunti bago sila hahanapin muna tayo. Pero wag na lang. Ngayong nandito na sila, batiin natin sila, sabi ni Dustin na may dismissive sneer sa labi. Inilabas niya ang spaceship, at sa isang bahagyang pagwagayway ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng isang alon ng vital energy force na nagpapasok ng lahat ng kanyang mga tauhan sa barko. Pagkatapos, bahagyang yumanig ang spaceship at naging isang sinag ng pilak na liwanag. Mabilis itong tumakbo patungo sa Hayden Gereza. Maliban kay Dustin, ang lahat sa barko ay tila nasa sabik at nagulat. Higit pa para sa barko kaysa sa laban. Bagaman, bilang mga magsasaka sa isang humihinang Earth, bihira nilang pinagpipiestahan ang kanilang mga mata sa lumilipad na magic treasures. At ang spaceship ay partikular na mataas ang grado. At sa kanilang kasalukuyang mga antas ng lakas, hindi nila maisip ang bilis ng spaceship. Ang alam nila, makalipas ang 10 minuto, lumulutang ang barko sa itaas mismo ng Hayden Gereza. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at sa lalong madaling panahon nakahanap ng isang pangkat ng eksaktong 500 tao. Tama ang impormasyon mula sa especially iya. Ang mga taong ito ay nagpapalabas ng isang sagradong aura. At ang kanilang mga sandata ay kumikinang na parang araw. Pag-aaral ni Dustin sa loob habang pinagmamasdan niya ang kawan. May ilang babae din sa team ng kalaban. Ang bawat lalaki ay mas mag-ara at gwapo kaysa sa isa. At ang bawat babae ay pantay na maganda. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng gintong baluti. Ito ay mga elite na sundalo ng Novel Court. Bawat isa sa kanila ay lumaban sa panig ng Novel Court sa ilang mahihirap na laban at gumawa ng malalaking kontribusyon. Pagkalapag, inalis ni Dustin ang spaceship. At pagkatapos, narating niya at ng kanyang koponan ang mga piling sundalo ng Novel Court sa ilang hakbang lamang. Nahamarang sa kanilang daan. Ang Diyos ng bundok na si Hogan. Ang snow-treading old man. At ang iba pang mga magsasaka ay nakapila rin sa likod ni Dustin. Hoy! Si Dustin Lin pala. Siya ang infidel na hinahanap natin. Bulalas ng isang sundalo ng Novel Court nang makilala niya si Dustin sa unang tingin. Nang marinig iyon, nilapitan ng mga kasama ng sundalo si Dustin sakaling magpasya siyang tumakbo para dito. Nasaktan mo ang mga tao sa ating Novel Court ng higit sa isang beses. Ngayon ay dinadala namin ang iyong kapahamakan sa iyo. Bibigyan ka lang namin ng isang pagkakataon na sumuko at sundan kami sa aming lugar. Tiyak na ang parusa sa iyo. Sigaw ng isa sa mga pinuno. Mahigit 10 miyembro ng Novel Court ang tila nagpapatupad ng kanyang punto. Ikinaway nila ang kanilang mga espada sa Dustin. Habang ginagawa nila iyon, ang mga ningning ng espada ay pumailang lang sa langit. Malinaw na makikita ng isa na ang mga umaatake na ito ay mahuhusay na eskrimador. Kasabay nito, ang nakamamatay na tingin.
Sa kanilang mga mukha ay malinaw na nagsasabing hindi nila pababayaan ang kanilang kaaway na buhay. Master, kukunin ko po sila. Gusto kong makita kung mas mahusay ba ang kakayahan natin sa espada kaysa sa kanila. Sabi ni Yulie kay Dustin. Siya ay humakbang pasulong at nangangati na kumilos. Okay. Pagsang-ayon ni Dustin sabay tango. Kung si Yulie ay napunta sa anumang panganib, maaari ko lang siyang iligtas. Nagpasya siya. Tuwang-tuwa si Yulie matapos makuha ang kanyang pahintulot. Binunot niya ang kanyang espada. At nag-activate ng formula habang sumusugod siya patungo sa kalaban. Kabisado niya ang sword skills ng Emerald Sect. Bukod dito, binigyan siya ni Dustin ng ilang kapaki-pakinabang na payo tungkol sa espada. Pagkatapos noon, gumawa siya ng malaking pag-unlad sa lugar. Samantala, ang mga sundalo mula sa Novel Court ay umuungal habang iniaagaw nila ang kanilang mga espada patungo sa kanya. Biglang naging blur si Yulia at nagsimulang lumipat sa kanyang mga kaaway. Salamat sa kanyang napakatalino na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Mahirap para sa sino man na makuha ang kanyang paggalaw. Ikinumpas niya ang kanyang espada at tila naging blur ang liwanag. Sa sumunod na segundo, nahulog ang isang Soul Rider ng Novel Court na nakahiwalay ang ulo sa kanyang katawan. At pagkatapos, isa pang sundalo ang nahati sa kalahati. Mukhang ang galing talaga ni Yulie sa swordsmanship. Siya ay umunlad ng husto sa kanyang paglilinang. Puna ni Dustin sa loob habang pinagmamasdan ang mga galaw ng kanyang alagad. Sa loob ng isang minuto, pinugutan na ni Yulie ang ilang mga kaaway. At pagkatapos, nang huminto siya sa paggalaw, ang bawat sundalo na nagsisikap na kitilin ang buhay ni Dustin ay patay na. Nagkalat ngayon ang kanilang mga bangkay dito at doon. Tanging si Yulie na lamang ang naiwan na nakatayo sa larangan ng digmaan na may hawak na ngayong crimson na espada sa kanyang kamay. Ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin. Mahirap paniwalaan na ang isang batang babae na mukhang kaakit-akit at hindi nakakapinsalang tulad niya ay nagpabagsak ng napakaraming 115 tao sa kanyang sarili. Ang iba pang mga sundalo mula sa Novel Court ay natulala dahil hindi sila makapaniwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Matapos matanggap ang utos na pabagsakin si Dustin, sila ay pumunta dito sa mataas na espiritu na may mga plano upang dalhin Dustin buhay at ibalik siya. Sa ganoong paraan, mapapahanga nila ang kanilang mga nakatataas. Wala sa kanila ang nakakita ng pagdating nito. Ang kanilang mga kasama ay namatay ng ganoon sa kamay ng isang batang babae na alagad ni Dustin. Hayaan mo akong hawakan siya. Sigaw ng isang matangkad at magandang katawan na may gininto ang buhok sa galit na galit habang humahakbang pasulong. Hinubad niya ang isang gintong token na nakasabit sa kanyang dibdib. At nagsimulang magbuga ng kislap ang token. Makapangyarihang mga Diyos, mangyaring bigyan ako ng lakas. Bulong ng lalaking may gininto ang buhok habang itinataas ang kumikinang na token. Ilabas mo ang kidlat at tamaan mo itong infidel mula sa Brilliant Kingdom. Sigaw ng lalaking gininto ang buhok. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, isang dosenang kidlat na kulay ginto ang bumagsak mula sa langit patungo kay Yulie. Medyo nagulat si Dustin sa eksenang ito. Hindi niya inaasahan na ang mga nagsasaka ng Novel Court ay nagtagumpay sa gayong mga lihim na kasanayan na nagbigay daan sa kanila upang samantalahin ang mga kapangyarihan ng kalikasan. Ang lalaking may gininto ang buhok ay hindi nakikipaglaban sa sarili niyang lakas. Ginagamit lang niya ang kapangyarihan ng kidlat. Napataas ang kilay ni Yulie sa tanawing ito. Gayunpaman, ayaw niyang kumilos na parang duwag sa harap ng kanyang amo. Sa makatuwid, inipon niya ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya at pinakawalan ang lahat ng kanyang liwanag ng espada upang mapaglabanan ang mga kidlat. Kumakapit, kumakapit, kumakapit. Tinamaan ng gintong kidlat ang mahabang espada sa kanyang kamay. Napilitan namang umatras ang dalaga. Dahil alam niyang hindi na siya makakatagal. Biglang sumulong si Dustin at tumayo sa harapan niya sa isang kisap mata. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng soft vital energy force at itinutok ito sa kanyang balikat. Lumutang pabalik si Yulie laban sa kanyang kalooban at huminto sa isang lugar na malayo sa larangan ng digmaan.
Unti-unting lumapit si Dustin sa lalaking may gininto ang buhok. Casual na parang naglalaro lang siya ng friendly game ng catch. Dustin, sa wakas, handa ka bang tanggapin ang parusa mula sa ating mga Diyos? Single ng lalaking may gininto ang buhok. Pagkatapos ay itinaas niya muli ang kanyang gintong token at binibigkas ang parehong awit upang magpatawag ng mas maraming kidlat. Sa loob ng ilang segundo, ilang dosenang bolts ng gintong kulog ang dumating sa Dustin. Little tricks. Ginagawa mo lang ang katangahan mo. Sabi ni Dustin na may kasamang pang-iinis. Sa pagkamangha ng lahat, ibinuka niya ang kanyang bibig at nilamon ang lahat ng kulog. Ano ba? Natigilan ang mga sundalo ng Novel Court sa tagpong ito. Ang mga kulog ay nagtataglay ng mapanirang kapangyarihan. Paanong kakainin ito ng isang mortal ng ganoon? Gulat nilang naisip. Ang mga mahihirap na magsasaka na ito ay walang ideya kung gaano karaming beses naranasan ni Dustin ang Thunderstroke na kapahamakan nang marating niya ang Golden Immortal Realm mula sa Energy Gathering Realm. Walang paraan na matatakot siya sa ilang kulog na ipinatawag ng lalaking may gintong buhok. Hindi masasaktan si Dustin kahit na tumayo siya at hinayaan siyang tamaan siya ng mga kulog. Dapat mo ring subukan ang kapangyarihan ng kidlat. Sabi ni Dustin na may masamang ngiti. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang lahat ng kulog na kinain niya. Nagmamadali ang kidlat patungo sa lalaking may gininto ang buhok. Dahil sa hindi naiwasan ang pag-agos ng kuryente. Ang lalaki ay naging isang itim na bangkay sa lugar. At higit sa 10 miyembro ng Novel Court na nakatayo malapit sa kanya ang malubhang na sugatan. Nais akong hulihin ng Novel Court sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng mga mahihina dito. Mukhang masyadong binibigyan ka ng kredito ng mga nakatataas mo. Panunuya ni Dustin. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong. At ginamit ang Divine Fist skill bago naghatid ng suntok sa natitirang mga sundalo ng Novel Court. Bago ito tumama, lumaki ang kanyang kamao at nagbuga ng napakalaking lakas na umuungal pasulong. Tinamaan ng napakalaking puwersang ito. Ang mga sundalo ng Novel Court ay sumabog sa lugar at ang kanilang dugo at laman ay tumalsik sa paligid. Tila nanigas ang oras sa sandaling iyon. Katatapos lang ni Dustin ng ilang daang mahuhusay na sundalo mula sa Novel Court sa isang welga. Pati ang mga martial artist mula sa Brilliant Kingdom na sumunod kay Dustin dito ay medyo kinilig. Kalmadong kinuha ni Dustin ang spaceship at sumakay dito kasama ang mga martial artist na iyon. Kalmadong lumipad ang barko sa hangganan ng Brilliant Kingdom at patungo sa Western Kingdom. Sa araw na iyon, 500 Novel Court Knight ang namatay. Agad na kumalat ang balita sa Western Kingdom. Nagulat ang ilan sa mga pinakarespetadong figure ng Novel Court. Mukhang minaliit natin ang kapangyarihan ni Dustin. Oo, lahat ng 500 kabalyerong iyon ay maingat na pinili sa pinakamahuhusay. At lahat sila ay pinagkalooban ng banal na tanda. Gayunpaman, lahat sila ay pinatay. Ibig sabihin, susunod na sa atin si Dustin. Ha! Dapat may death wish siya kung may balak siyang labanan tayo. Sa ngayon, tinitipon ng ating Novel Court ang ating mga puwersa para sakupin ang silangan. Sa tingin ba niya matatalo niya muna tayo? Yung bastos na bastos, maraming mga kilalang figure sa Novel Court ang galit na galit. Sundin mo na ang utos ko. Harangin mo ang taksil na ito mula sa silangan. Gamitin ang parehong pinakasinaunang lihim na kasanayan at ang pinaka-advanced na satellite tracking device upang mahanap siya at makuha siya kaagad. Ang mga matataas na miyembro ng Novel Court ang naglabas ng utos. Ang hayaan ng isang mandirigma mula sa silangan na sumugod sa punong tanggapan ng Novel Court sa kanlurang kaharian ay magiging isang sampal sa kanilang mga mukha. Matapos ang anunsyo ng ordinansa, nagsimulang kumilos ang buong Western Kingdom. Sinimulan ng mga mataas na pari na pakinisin ang ilang sinaunang sagradong mga altar na nabuklod sa mahabang panahon. Gumamit din sila ng mga kasanayan sa prehistoric Western Arcane 2/15 upang mahanap si Dustin. Bukod dito, maraming high-tech na satellite ang na-activate para subaybayan siya. Napakalakas ng Novel Court na nagkaroon sila ng access sa naturang teknolohiya at mga mapagkukunan. Samantala, ang balita ay kumalat na parang apoy.
Hindi nagtagal. Nalaman ng buong Western martial world na isang infidel mula sa silangan ang papunta sa kanila. Nagdulot ito ng malaking sensasyon. Bilang karagdagan, narinig ng lahat na ang Divine Moon Sect ay ganap na nabura. At ang 500 piling kabalyero ng Novel Court ay namatay sa kamay ng misteryosong lalaki. Maraming mga mandirigma sa kanluran ang nagalit. Sa loob ng maraming taon, ang silangan at kanlurang martial world ay naging magkatunggali sa politika. Lihim silang nagpakana at nakikipagkompetensya sa isa't isa sa pinakamahabang panahon. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalakihan at tahasang massacre mula sa isang panig patungo sa isa pa. Ang Divine Moon Sect, isang sangay ng Novel Court sa Asensya, ay ganap na nullipol. Bukod dito, ang pagkamatay ng 500 piling kabalyero ay nagdulot sa lahat na natulala. Ito ay malawak na kilala na ang bawat isa sa kanila ay gumawa ng mahusay na mga tagumpay sa mga nakaraang laban. At na sila ay kumakatawan sa karangalan ng Novel Court. Gayunpaman, ang mga unang klase na mandirigma ay nawasak lahat. Ang pagpatay sa kanilang lahat ay itinuturing na isang malaking kawalang galang sa Novel Court. Sa kabila ng pag-alam na ang Divine Moon Sect ay isang sangay ng Novel Court, pinatay pa rin ng bastos na iyon ang lahat ng miyembro nito. Isa itong seryosong provocation. Tama. Isa itong deklarasyon ng digmaan sa Western martial world. Oo, kami, ang Western martial world, ay walang takot. He dares kill our sworn brothers. That guy is dead meat. Let's start a war against the martial world of Brilliant Kingdom. Nagkagulo ang Western martial world. Bilang karagdagan sa Novel Court, ang ilang iba pang mga sinaunang puwersa ay nagsimulang magbayad ng pansin sa bagay na ito. Ang isang malaking bilang ng mga Western warriors ay nagpunta sa kanilang paraan upang pigilan si Dustin mula sa silangan. Ang fleet ay pangunahing binubuo ng mga puwersang ipinadala ng Novel Court. Ilang independenteng magsasaka mula sa Western martial world. At maging ang mga kabataang disipulo mula sa sinaunang kanlurang mga angkan. Nagsama-sama silang lahat ng marinig ang balita. Nabalitaan ng mga kabataang lalaki mula sa mga sinaunang angkan na may kaaway na nagmumula sa silangan. Lahat sila ay pinangarap na maging mga epikong bayani sa hinaharap na isusulat ng kasaysayan kung kailan nila pinatay ang pinakakakilakilabot na kalaban ng Western Kingdom. Kaya naman, pinili nilang sumapi sa hukbo ng hindi sinasabi sa kanilang mga pamilya. Sa kabuuan, nagdulot si Dustin ng kerfuffle sa buong Western martial world. Isang kawan ng iba't ibang mandirigma mula sa buong kanlurang rehiyon ang nagmarcha patungo sa kanyang kasalukuyang lokasyon upang patayin siya. Di nagtagal, nalaman na ng lahat sa Brilliant Kingdom ang issue. Siyempre, nakarating din kay Dustin ang balita. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinakamatandang miyembro sa martial world ng Brilliant Kingdom, tulad ng snow-treading old man, ay napakalakas na walang anumang nangyayari sa mundo ang maaaring makatakas sa kanilang pansin. Well, subukan nilang mahuli ako, sabi ni Dustin na may pilyong ngiti. Sinadya pa niyang pabagalin ang takbo ng spaceship, at pinalipad ito malapit sa lupa. Sa ganoong paraan, ang spaceship ay hindi mas mabilis kaysa sa isang karaniwang eroplano. Sa ganoong bilis, sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga aparato sa pagsubaybay ng Novel Court ay natuklasan ang lokasyon ni Dustin. Sa wakas, nakatagpo ni Dustin ang malaking grupo ng mga mandirigma sa kanluran. Ikaw ba ang lalaking Dustin na pinag-uusapan ng lahat? Go to hell. Taksil ka. Isang grupo ng hindi bababa sa 1,000 kabalyero ang umungal. Lahat sila ay nakasuot ng iisang plato ng pilak na mga baluti sa medieval. Ang iba sa kanila ay may hawak na mga espada, habang ang iba ay may mga sibat. Lahat sila ay pinalakas ng kakilakilabot na sigla ng dugo. Umalangaw-ngaw sa langit ang sigaw ng mga kabalyerong ito. Ang kanilang sigla ng dugo ay nagpawi sa kalangitan at naging sanhi ng matinding panginginig ng lupa. Pumunta ka sa impyerno. Walang pag-aalinlangan. Humakbang si Dustin at inilabas ang lahat ng kanyang pisikal na lakas. Sa isang galaw, nagawa niyang sugpuin ang sigla ng dugo ng 1,000 kabalyero. Para siyang ibang nilalang na nakikipaglaban sa kanyang mga kaaway.
Mag-ingat ka. Nabalitaan kong makapangyarihan ang bastos na ito mula sa silangan. Nagsisimula ng manginig ang ilan sa mga mas matalinong kabalyero. Alam nila na sila ay nasa malaking problema. Ang kalaban sa harap nila ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Gayunpaman, nagawa na ni Dustin ang kanyang hakbang. Bang! Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Pasimpleng ibinato ni Dustin ang isang paalang na suntok. Nagkaroon ng dugo, mga belang buto, at mga durog na laman sa buong lugar na parang isang katayan ng magkakatay. Paulit-ulit akong sinaktan ng Novel Court. Walang awa kung papatayin ang lahat ng ipapadala nila para patahimikan ako o sirain. Malamig na deklara ni Dustin. Hindi bababa sa 2,000 kabalyero sa harap niya ang napatay. Isa siyang demonyo. Hindi natin siya matatalo. Takbo. Ang iba pang mga kabalyero ay natakot kaya tumalikod sila at nagsimulang tumakbo palayo. Huli na para dyan. Bulong ni Dustin sa sarili habang iniunat ang palad. Biglang lumaki ang palad niya at di nagtagal ay naging kasing laki ng 1,000 elepante. Boom! Matapos ang isang malakas na kalabog. Isang malaking hukay na hugis palm ang nakaukit sa lupa. Hindi mabilang na mga piraso ng laman at buto ang nakapatong sa ilalim ng hukay. Master, napakagaling mo. Sa likod ni Dustin. Muling namangha si Yulia at ang iba pa sa kanyang kapangyarihan. Parang may nag-aaway. Pero tingnan natin. Sa abot tanaw sa di kalayuan. Sunod-sunod na sumulpot ang malaking bilang ng mga mandirigmang kanluranin habang sumusugod sila upang tingnan ang kaguluhan. Di nagtagal. Libo-libo na sila. Pumunta ka sa impyerno. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo si Dustin ng kasing bilis ng kidlat. Naganap muli ang isang panig na pagpatay. Ang buong lugar ay natatakpan ng laman at buto. Habang ang lupa ay kinulayan ng pula ng dugo. Ang massacre ay nakuna ng satellite at sabay-sabay na ipinadala sa Western Kingdom. Maraming Western warriors ang nakasaksi sa nangyari sa totoong oras. Sa araw na iyon, ang buong Western martial world ay natulala. Itong infidel mula sa silangan ay totoong demonyo. Siya ay nakakatakot gaya ng mga demonyo ng mga alamat noong Middle Ages. Maraming mga mandirigma sa kanluran ang nagsimulang. 3/15. Magsalita ng higit pa tungkol kay Dustin. Bang! Sa punong tanggapan ng Novel Court sa Western Kingdom. Binasag ng isang senior priest na nakakasak ang isang kopita na puno ng red wine. Nagningning ang buong katawan niya ng banal na liwanag habang nakakuyom ang kamao at nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Paano nagagawa ng isang magsasaka lamang mula sa silangan ang lahat ng kaguluhang ito? Walang ginawa ang brat na yan kundi hiyain ang martial arts world ng Western Kingdom natin. Lalo na ang Novel Court natin. Gumastos kami ng napakaraming mapagkukunan sa pagsasanay sa mga banal na kabalyero. Paano sila naging mahina laban sa kanya? 1,000 sa kanila ang napatay sa isang suntok ng bastard na iyon. Ganyan ba talaga sila kabastusan o talagang malakas siya? Nasaan ang mga sinaunang banal na kabalyero? Bakit wala pa silang aksyon? Ang nakatatandang pari ay parehong galit na galit at bigo. Your Grace, karamihan sa mga banal na kabalyero noong sinaunang panahon sa ating Novel Court ay nagretiro na at namuhay ng liblib. Gayunpaman, naniniwala ako na dahil kailangan natin sila ngayon, maaari natin silang ipatawag at tutuperin nila ang ating panawagan. Sabi ng isang lalaking nakatoksido na matangos ang ilong habang nakayuko. Well, go! Ipatawag mo ang mga banal na kabalyero noong sinaunang panahon para hulihin kaagad si Dustin. Huwag kalimutang sabihin sa kanila na ito ay para sa ikaluluwalhati ng ating Novel Court. Utos ng nakatatandang pari, lahat tama. Yumuko ang lalaki at umalis. Sa araw na iyon, maraming mga banal na kabalyero na namumuhay ng asetiko sa mga sinaunang simbahan at nakahiwalay na mga kastilyo ng kanlurang kaharian ang tinawag upang makuha si Dustin. Ang kanilang muling pagpapakita ay lubos na panoorin. Naglabas sila ng banal na liwanag sa buong katawan nila, habang lumilipad sila ng lahat ng uri ng maalamat na banal na hayop. Ang banal na liwanag ay napakaningning na ito ay pumailang lang hanggang sa langit.
Ang mga taong nakakita sa kanila ay labis na namangha na para bang sila ay nasa kalagayan ng ulirat. Sa araw na iyon, maraming mortal ang nakarinig ng mga awit ng papuri ng mga anghel. At nakakita pa ng ilang maliliit na anghel na lumilipad sa gitna ng mga ulap. Siyempre, ito ay mga aparisyon lamang na ginamit ng mga sinaunang banal na kabalyero upang kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya ng publiko upang palakasin ang kanilang sarili. Ito ang sinaunang pangunahing lihim na kasanayan ng Novel Court. Mukhang ang mga nakatataas na pinuno ng Novel Court ay ganap na nagalit. Hindi ako makapaniwala na inimbitahan nila ang mga sinaunang banal na kabalyero na matagal nang namumuhay sa pag-iisa para hulihin ang Dustin na iyon. Nagulat ang buong Western martial arts world. Alam ng lahat na kung walang malaking kaganapan o kung ang mga interes at karangalan ng Novel Court ay hindi malubhang nasira. Ang mga sinaunang banal na kabalyero ay hindi kailanman lilito. Sa isang diwa, hindi sila kabilang sa panahong ito. Ngunit sa mga bayani ng huling siglo, o kahit na sa nakaraang ilang siglo. Kaya, ang pagpapatawag sa kanila para sa tulong ay nagpakita kung gaano galit ang mga nakatataas na pinuno ng Novel Court. Erehe ng silangan. Mapapahamak ka, habang nakasakay sila sa kanilang mga banal na hayop. Ang mga sinaunang banal na kabalyero ay lumipad patungo sa silangan na may malamig na hangarin na pagpatay. Samantala, lumipad palabas ng Brilliant Kingdom si Dustin at nakarating sa isang disyerto sa Middle Asia. Ang walang hangganang disyerto ay umaabot hanggang sa abot tanaw. Ang spaceship ni Dustin ay lumilipad malapit sa lupa sa katamtamang bilis. Noon lang, sa di kalayuan, narinig ang mga awit ng pagsamba at isang banal na liwanag ang sumabog sa buong kalangitan. Isang gwapong puting kabayo ang nahulog mula sa langit, at nagdala ng hindi maarak na banal na figure ng isang tao sa sinaunang istilong baluti mula sa kanlurang kaharian. Purong puti ang kabayo, may dugong pulang sungay sa noo nito, na natatakpan ng celestial lightning. Ang lalaking nakasakay sa kabayo ay may hawak na isang kumikinang na sibat na pilak sa kanyang kaliwang kamay at isang royal purple na tore sa kanyang kanang kamay. Ikaw ba si Dustin? Ang erehe mula sa silangan? Tanong ng lalaking taga-Western Kingdom habang nakatitig kay Dustin. Sa oras na iyon, kalalabas lang ni Dustin sa spaceship. Lumutang siya sa ere habang nasa likod ang mga kamay at malamig na tumingin sa lalaki. Siyempre, alam ni Dustin na ang lalaki ay ipinadala ng Novel Court para harangin siya. Sa aking paningin, ang Novel Court ay isang institusyon na nagpapalaganap at nangangaral ng mga mapanganib na maling pananampalataya. Kayong mga tinatawag na kabalyero ay talagang mga kaawa-awang mga tao na nasa ilalim ng kanilang kontrol. At saka, niloloko ninyo ang inyong mga kaawa-awang tagasunod na kaawa-awa at humihigop ng kanilang pananampalataya. Palakasin mo ang iyong kapangyarihan. Ngumisi si Dustin. Ano? How dare you slander the honor of the Novel Court and the Holy Knights? Galit na galit ang lalaki at agad na umatake. Buzz! Mabilis na lumaki ang Purple Tower sa kanyang kanang kamay at umabot sa 1,000 talampakan ang taas sa isang kisap mata. Sa isang malakas na boom, nahulog ito sa lupa. Pagkatapos, isang puting hangin ang umihip ng malakas patungo kay Dustin. Not bad. You are much stronger than the so-called holy knights I've killed before. Ang mahiwagang kayamanan na ito ay napakahusay din. Walang pakialam na sabi ni Dustin. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at ginawa itong isang malaking gintong palad. Bahagyang gumalaw ang napakalaking palad at sinalo ang Purple Tower. Pagkatapos, ang higanteng purple na tore ay nagsimulang lumiit at hindi nagtagal ay naibalik sa orihinal na sukat nito habang pinipigilan ito ng pisikal na lakas ng napakalaking gintong palad ni Dustin. Yulie, ang magic treasure na ito ay para sa iyo. Ito ay perpekto para sa iyong kasalukuyang cultivation base, sabi ni Dustin habang hinahagis ang shrunk tower kay Yulie. Wow! Salamat, Master! Tuwang-tuwa si Yulie. Ibalik mo sa akin. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng lalaki. Sumigaw siya at itinaas ang kanyang sibat habang umaarangkada ang kanyang kabayo. Sa isang iglap, ang unicorn ay naglabas ng makapal na puting kidlat na ahas.
mula sa sungay nito, na naging dahilan upang ang buong kawalan ay manginig ng husto. Hinampis ni Dustin ang kanyang higanteng palad. At ang lahat ng kidlat ay nauwi sa kawalan. Pagkatapos ay sinampal niya ang puting unicorn. Ang susunod na segundo, ang kaawa-awang bagay ay pulbos. 4/15. Talagang makapangyarihan ang erehe mula sa silangan. Hindi katakataka na siya ay may lakas ng loob na hamanin ang ating kanlurang kaharian ng mag-isa. Tinitigan ng masama ng lalaki si Dustin. Alam niya na ang kanyang kalaban ay isang mabigat na kalaban na may malaking kapangyarihan. Gayunpaman, bilang isang banal na kabalyero, hindi siya maaaring umatras mula sa labanan. Dapat siyang manindigan at gawin ang lahat ng makakaya niya sa kanyang kaaway. Ang matangkad na katawan ng sinaunang banal na kabalyero ay biglang nagsimulang magbuga ng nakakasilaw na maliwanag na banal na liwanag. Pagkatapos, isang pares ng malalaking kahanga-hangang pakpak na hindi bababa sa 10 metro ang haba ay nakaunat sa kanyang likuran. Bigla na lang niyang ikinapak ang kanyang napakalaking pakpak at agad, na nagdulot ng sandstorm sa disyerto. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng sinaunang banal na kabalyero habang hawak ang sibat sa kanyang kamay at buong lakas na inatake si Dustin. Mas malakas ka talaga kaysa sa mga knight na nakatagpo ko bago ka. Ngunit malayo ka pa para talunin ako. Nakangising iniunat ni Dustin ang palad at pinigilan ang lalaki. Error! Pilit na nagpupumiglas ang lalaki. Ang kanyang malaanghel na mga pakpak ay mabilis na pumutok sa hangin habang sinusubukang baliin ang braso ni Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Hinawakan ni Dustin ang palad niya at dinurog ang lalaki. Dugo, laman, at buto ang tumalsik sa buong langit. Damn you! You are really very powerful. No wonder you dared to provoke our novel court. Gayunpaman, kahit na kaya mong takutin ang mundo, hindi mo dapat lapastanganan ang ningning ng mga Diyos. Out of nowhere, lumabas sa kawalan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong damit. Hawak niya ang isang banal na tungkod sa kanyang kamay. At ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang nagniningning na banal na liwanag. Erehe mula sa silangan. Iyuko mo ang iyong ulo. Papatayin ka namin para sa aming mga Diyos ngayon. Pagkatapos, ang mga kabalyero na may nakasisilaw na banal na liwanag ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng disyerto ng sunod-sunod. Bawat isa sa kanila ay pambihira. Karamihan sa kanila ay sumakay ng mga bihirang banal na hayop. Ang ilan ay natapakan ng lumilipad na mga kayamanan ng mahika, habang ang iba ay lumipad na ang kanilang mga paa sa hangin. Lahat sila ay mga sinaunang banal na kabalyero. At bawat isa sa kanila ay napakalakas. Hindi na ako makapaghintay na patayin kayong lahat. Mababa na ang moral ng Western Kingdom. Napangisi si Dustin sa paglitaw ng napakaraming banal na kabalyero. Saglit, ang banal na liwanag ay lumaganap sa himpapawid sa itaas ng disyerto. At isang sinaunang awit ng papuri ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sabay-sabay na tumitig kay Dustin ang lahat ng Holy Knights. Infidel, sumuko ka na, baka hindi mo pa alam. Pero hindi makabubuti na lumaban ka sa amin. Nakatitig kay Dustin ang matandang nakasuot ng gintong robe. Naghawak siya ng napakataas na katayuan sa mga banal na kabalyero na nabuhay sa mundo sa daan-daang taon. May mga malabong bilog ng gintong liwanag. Parang halo sa paligid ng kanyang ulo. Ang lahat ng mga magsasaka na naruroon ay madaling napansin ito at natulala. Humph! Kayong mga bastard! How dare you demand that my master surrender to you? Who the hell do you think you are? Mayroon akong isang mas mahusay na ideya. Paano ka, kulubat na matanda? Pumunta ka rito at salubungin ang iyong kapahamakan. Naunang tumayo si Yulie. Tinuro ang matanda na nakasuot ng gintong robe at sumisigaw ng nakaarko ang mga kilay. Habang nasa daan, nasaksihan niya kung paano pinatay ni Dustin ang hindi mabilang na tao mula sa novel court ng Western Kingdom. Sa kanyang mga mata, si Dustin ay isa ng invincible superhero. Paano niya hahayaan ang iba na hindi siya igalang? Humph! Sino itong lamok na ito? How dare you speak such bold words? You little girl. Si Master Fluffy ay isang sikat na Holy Knight. Nakamit niya ang magagandang bagay sa sining ng mahika at may walang hangganang kaalaman sa wika ng mga sinaunang Diyos.
Bukod dito, nakagawa siya ng mga natitirang kontribusyon sa maraming laban at nakakuha ng hindi mabilang na mga parangal. Paano ka, isang mangmang na maliit na batang babae, makapagsalita ng gayong kawalang galang na mga salita laban sa kanya? Tanggapin mo na lang ang parusa. Sigaw ng isang medyo may edad na kay Yulie. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaupo sa likod ng isang malaking dragon na may pakpak, na may hawak na isang makintab na gintong sibat sa kanyang kamay. Boom! Ang may pakpak na dragon na kinauupuan niya ay biglang bumangon at lumipad patungo sa kanya, na lumikha ng malalaking bugzo ng hangin gamit ang mga pakpak nito. Ayon sa siyentipikong dokumentasyon, ang ganitong uri ng may pakpak na dragon ay dapat na matagal nang nawala. Gayunpaman, sa ilan sa mga lihim na base ng Novel Court sa kanlurang kaharian, mayroon pa ring ilang may pakpak na dragon na ibinigay sa mga banal na kabalyero, na mahusay na nakatago mula sa labas ng mundo. Halika na! Hinugot ni Yulia ang kanyang mahabang espada at sumugod na may kasamang sigaw upang salubungin ang pag-atake ng human at dragon tandem. Flang! Sa malutong na tunog ng pagbangga ng bakal, ang mahabang espada sa kamay ni Yulia ay bumangga sa gintong sibat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, ang lakas ni Yulie ay mas mababa kaysa sa kanya, at siya ay sumure-sure habang siya ay umatras ng isang dosenang hakbang. Yulie, mag-ingat ka, siya ay dapat na isang master mula sa Novel Court. Siya ay napakakapangyarihan at mataas ang karanasan. Babala ni Dustin. Teka, subukan ko. Nag-volunteer si Oldman na tumitapak ng nyebe habang humakbang siya pasulong. It's my turn. Hayaan mo akong humakbang pasulong at patayin din ang ilan sa kanila. Gayun din, ang Heavenly Swordsman, si Hogan at ang iba pa ay naglabas din ng kanilang mga sandata at gustong sumali sa laban. Sila ay nangangati na gamitin ang kanilang mga kakayahan at kumuha ng ilang manlalaban mula sa kabilang panig. Kamakailan lamang, si Dustin ang palaging nakakapatay ng mga kalaban, habang nanunood sila sa gilid. Ngayong dumating na ang pagkakataon, tuwang-tuwa sila na sa wakas ay nasa frontline. Nang makitang sabik na silang labanan ang mga kalaban, tumango si Dustin at tumugon. Mabuti, sige at ipakita mo sa kanila ang aming lakas. Tiwala si Dustin na sa pagbabantay niya sa kanila. 5/15. Hindi malalagay sa alanganin ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Madali siyang sumakay at pumalit kung ang mga bagay ay nagsimulang mawala ng kontrol. Patayin sila, nang marinig ang kanyang mga salita. Ang lahat sa koponan ni Dustin ay sumugod sa isang iglap habang sumisigaw ng kanilang mga sigaw ng labanan. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang masakop ang lahat. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang makita kung ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan sa lahat ng oras. Handa siyang kumilos sa kaunting pahiwatig ng pagkawala ng kanilang bentahe. Bullshit! Marami akong naranasan sa mga nakaraang taon. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang ginawa mo. Si Meriko at ang dalawa pang mandirigma ng langit na hukuman ay nagdusa ng husto sa bilangguan ng Novel Court sa mahabang panahon. Habang sila ay sumugod, na handang pumatay, ang galit sa kanilang puso ay sumambulat at nagpasiklab sa kanilang hangarin na pumatay. Patayin. Ipaglaban ang ating mga Diyos. Patayin ang lahat ng masasamang infidels na ito. Mahigit 100 banal na kabalyero ang sumugod. Hindi nagtagal. Nagsagupaan ang magkabilang panig at nasangkot sa isang matinding labanan. Naramdaman ni Dustin na hindi na kailangang gumawa ng anumang hakbang ngunit na natiling malapit na mata sa labanan. Samantala, marami rin ang mga banal na kabalyero na nanunood ng laban mula sa malayo. Flang! Bumagsak! Bam! Si Yulia at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasakay sa may pakpak na dragon ay nakikipagsagupaan pa rin at naglabanan ng 12-dosenang mga round. Siya ay nasa isang dehado na tila malapit ng matalo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpapatunay na napakalakas, at ang may pakpak na dragon na kanyang sinasakyan ay kamangha-mangha rin. Maaari itong makahinga ng apoy at madaling masunog ang anumang bagay na humahadlang sa kanya. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng dalawa,
Walang pagpipilian si Yulia kundi umatras. You are no match for him. Buti pa bumalik ka dito. Tawag ni Dustin sa kanya. Guro, nag-alinlangan si Yulia. Hindi pa siya handang tumanggap ng pagkatalo. Makinig ka sa akin at bumalik ka. Huwag kang matigas ang ulo. Sigaw ni Dustin na medyo nagtatampo. Hahaha, o tingnan mo. Hindi matatanggap ng mayabang na maliit na asong babae ang pagkatalo. Sayang ka, huli na ang lahat para makatakas ka ngayon. Hindi kita bibitawan. Ngumisi ang medyo may edad na. Lalaki, divine gods, please give me power. Tumawag siya patungo sa langit. Bilang tugon, isang hindi masusukat na pagsabog ng enerhiya ang nahulog mula sa langit at bumaba sa kanya. Ang gininto ang sibat sa kanyang kamay ay lalong kumikinang at nagninangas na parang araw. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sibat. Patungo kay Yulie. Ang sibat ay naglalaman ng nakakatakot na puwersa, na direktang tumatagos sa kawalan. How dare you? Akala mo masasaktan mo ang alagad ko? Sigaw ni Dustin. Bago pa maabot ng sibat si Yulia ay pumunta na si Dustin sa kanyang harapan at hinawakan ang gintong sibat sa kanyang kamay. Bang! Sa ilalim ng pagdurog na puwersa ng kanyang pisikal na lakas, ang gininto ang sibat ay agad na nadorog. Naging gintong abo na lumilipad sa lahat ng dako sa 1,000 direksyon. What the hell? How could you be so powerful? You cannot be human with power like that. You must be a kind of devil. Laking gulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nasasaksihan ang nangyari. Pagkatapos ang may pakpak na dragon ay nagpakawala ng malalim at nakakapangilabot na ungol. Tila nabalisa ang may pakpak na dragon sa sinapit ng amo nito. Ibinuka nito ang bibig at nagliyab mula rito. Lumipad patungo sa Dustin sa bilis ng kidlat. Hindi gaanong naapektuhan si Dustin gamit ang kanyang omnipotent bodily skill at iniunat ang kanyang kamay na lumaki ng ilang laki. Sa oras na maabot nito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang may pakpak na dragon. Ang kamay ay naging napakalaki na kaya nitong balutin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang pakpak na dragon ng madali at napakalakas. Kaluskos. Habang hinihigpitan ni Dustin ang kanyang kamay, nadurog ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang may pakpak na dragon, na nag-iiwan lamang ng laman at latak ng buto na tumutulo sa mga daliri. What the hell? Ang ginawa lang ni Dustin sa middle-aged na lalaki ay ikinagulat ng halos lahat ng mga Holy Knights at hindi sila nakaimik. Tunay na napakalakas mo, sabi ng matandang nakasuot ng gintong damit. Napakalakas ng kanyang espiritual na sentido kaya naramdaman niya na talagang nakakatakot ang lakas ni Dustin. Anyway, this is not over. Ngayong araw ay ibabalik kita sa Novel Court at tatanggapin ang paglilitis. Sigaw ng matanda at naglakad papunta sa kanya. Makapangyarihang mga Diyos, mangyaring parusahan itong walang pananampalataya sa harap mo. Ang matanda ay nagsimulang umawit ng isang mahiwagang spell. Biglang, isang malaking alon ng enerhiya ang bumungad sa kanila. Ang mundo sa kanilang paligid ay napuno ng puting ambon. At ang masaganang kapangyarihan ng batas ay nabuo sa mga banal na tanikala na lumitaw ng wala saan. Ang banal na tungkod sa kanyang kamay ay naglabas ng walang hangganang liwanag. Kasama ng lakas ng batas, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng maraming beses sa isang iglap lamang. Ito ay malinaw na isang nakamamatay na sandata. Tahimik na tumingin si Dustin sa matanda. Gusto niyang makita kung ano ang napaka-espesyal sa mga lihim na kasanayan ng Western Kingdom. Nang makita ang husay na ipinapakita ng matanda, bumulong si Dustin sa kanyang sarili. Mahusay. Kaya, mayroon talagang isang lihim na pamamaraan upang linangin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Western Kingdom. Ang ipinagbabawal na kasanayan na ginagamit ng matandang ito ay isang uri lamang ng lihim na pamamaraan ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ay nililinang sa pamamagitan ng pagtitipon ng espiritual na kapangyarihan ng mga buhay na nilalang. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Alam na ni Dustin na sa mundo ng martial arts sa Earth, ang mga martial artist ng Brilliant Kingdom ay nakatuon sa paglinang ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Habang sa Western Kingdom, mayroong
Maraming mga martial artist na nilinang ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sa partikular, ang ilang matataas na figure ng Western Kingdom ay nagpadala ng malaking bilang ng mga sugo upang maikalat ang kanilang mga doktrina sa buong mundo. Nananawagan sa mga tao na maniwala sa kanilang mga Diyos. Isa sa kanilang mga layunin ay kolektahin ang kapangyarihan ng pananampalataya mula sa buong mundo. Boom! Itinuro ng matanda si Dustin gamit 6/15 ang kanyang banal na tungkod. Kaagad, isang napakalaking kapangyarihan ng pananampalataya ang bumaha patungo sa Dustin na dumarating sa maraming puting alon. Bukod dito, sa umaalon na puting fog, isang imahe ng isang Diyos ang lumitaw at dumating upang sugpuin si Dustin. Bilang karagdagan, may mga puting divine ruling chains na bumaril patungo sa kanya. Ito ay lubos na kahanga-hangang makita ang isang mandirigma sa Earth na linangin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa antas na ito. Hindi napigilan ni Dustin ang tumango bilang paghanga. Gayunpaman, sa lakas at kapangyarihan na mayroon na siya, wala siyang nakitang dahilan para matakot. Boom! Direktang ginamit ni Dustin ang Divine Fist skill para maghagis ng suntok sa matanda. Habang ipinakita niya ang partikular na kasanayang ito, isang surge ng divine aura ang sumambulat. Tumagos ito sa puting ulap ng pananampalataya. Nabasag ang gintong banal na tungkod. At tumusok sa gitna ng mga kilay ng matanda. Pagkatapos ang matanda ay bumagsak sa isang patay na bunken. Ang kanyang gulat na ekspresyon ay nagyelo sa kanyang walang buhay na mukha. Imposible. Patay na si Master Fluffy. Ang taong iyon ay ang demonyo. Napatay niya si Master Fluffy sa isang galaw lang. Ang iba sa mga banal na kabalyero ay napalingon sa iba't ibang kulay nang makita nila ang pinangyarihan ng krimen. Nakangangalang sila dahil ayaw tanggapin ng kanilang isipan ang kanilang nakikita. Ito ay lampas sa imahinasyon ng sinuman na si Dustin ay mahulog sa isang kilalang kabalyero mula sa gitnang edad na ang mga kabayanihan ay sinabi pa rin sa malayo at malawak kahit sa kasalukuyan. Ang makita siyang mamatay sa isang galaw lang ay isang malaking dagok para sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Siya ay isang halimaw. Lahat ng mga lumang kasabihan ay tama. Ang lupaing ito ay puno ng mga halimaw. Napuno ng matuwid na galit ang mga mukha ng iba pang mga kabalyero habang nakatitig kay Dustin ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Wala silang naramdaman kundi takot. Totoong takot. Iyon ay isang kamangha-manghang hakbang. Ang aking Panginoon ay talagang pambihira. Tingnan mo, kahit ang mga banal na kabalyero mula sa sinaunang panahon ay hindi katugma para sa kanya. Excited na pumalakpak si Julius sa likod ni Dustin. Lahat kayo ay kabilang sa libingan dahil wala na kayo sa oras. Ang pamumuhay sa bagong mundong ito ay dapat na pagpapahirap para sa inyo. Hayaan akong gumawa ng pabor sa inyong lahat at ipadala kayo sa impyerno. Ngumisi si Dustin habang humahakbang patungo sa kanila na parang mandaragit na nangangati sa pagpatay. Ang aming karangalan at kaluwalhatian bilang mga banal na kabalyero ay hindi lalapas tanganan ng diablong ito. Patayin natin siya. Halika. Ang isa sa mga banal na kabalyero ay nagbomba ng kanyang kamao sa hangin at nagrally sa kanyang mga kaalyado. Kami ay mga kawal ng mga Diyos. Ang aming mga Diyos ay kasama namin at pagpapalain kami. Sigaw ng isa, Gods, please give me the power to suppress this monster in front of us. Please. Bawat isa sa kanila ay nagkamit ng hindi mabilang na mga kaluwalhatian at pinaghirapang tagumpay noong sinaunang panahon. Walang sino man sa kanila ang atras kahit nasa harap ng isang napakalaking kaaway. Bukod dito, maraming satellite ang nagbantay sa kanila habang maraming tao ang sinusubaybayan ng bawat galaw nila. Maraming pari ang nanunood sa kanila sa pamamagitan ng mga ball ang kristal gamit ang kanilang sinaunang lihim na kasanayan at tiyak na isapuso ang bawat galaw nila. Na inaalala ito para sa mga hatol sa hinaharap, kung ang sino man sa kanila ay umatras o nagpakita ng bakas ng takot. Anumang reputasyon o kaluwalhatian na kanilang pinagdugo ay masisira magpakailanman. Sa kabilang banda, pantay-pantay si Dustin sa lahat ng mga mata na nanunood sa kanilang laban. Anumang galaw na ginamit niya ay may paparating sa kanilang madla ng walang pagkaantala. Haha,
Every single one of you sitting on your high horses in fancy rooms. Bakit mo pinadala itong mga disabled veterans in the first place? Alam mo naman na pinadala mo sila sa kanilang kamatayan. Di ba? Parang walang ibang maibibigay ang Novel Court. Lumingon dito si Dustin, na para bang makikita niya ang kanilang audience sa paligid niya. Boom! Isang galit na pag-atake ang sumabog pagkatapos ng mga salita ni Dustin. Ang kanyang labis na pisikal na lakas ay bumaril tulad ng isang stampede ng 10,000 mga kabayo na sisira sa lahat ng bagay. Sa kanyang paraan, puff, puff, tinakpan ng madugong ambon ang lahat ng nakikita ng mata habang ang pinuri na sinaunang mga kabalyero na ito ay agad na namatay nang walang kahit isang sigaw. Eksaktong iyon ang inaasahan ng lahat dahil si Dustin ay mas makapangyarihan kaysa sinuman sa mga kabalyero. Ito ay walang iba kundi isang one-sided massacre. Sa kabilang banda, ang snow-treading old man. At ang iba pang mga kasama ni Dustin ay hindi inaasahan ang resulta na ito. Tumabi sila pareho sa gulat at takot. Ang bawat isa sa kanila ay nangangailangan ng isang sandali bago nila muling matingnan sa mata si Dustin. Damn it, how is he so powerful? Ilang matataas na pinuno ng Novel Court ang sumigaw habang pinapanood nila ang labanan sa real time. Purong galit at takot ang dumaloy sa kanilang mga ugat nang makita nilang naduraj ang mga sinaunang kabalyero sa isang suntok. Stay hold up in your headquarters. I'm on my way. Hindi naman magtatagal. Pinagmasdan ng matatalim na mata ni Dustin ang paligid habang binawi ang kamao. Isang nakakatakot na kaaya-ayang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na para bang hindi lang siya nagdeklara ng digmaan. Ang isang nakapirming imahe ng ngiti ni Dustin ay nanatili sa screen sa harap ng mga pinakakilalang figure ng Novel Court habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng panunuya ni Dustin sa loob ng tahimik na silid. Papatayin ko siya. Bawat isa sa kanila ay nanginginig sa galit habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang nagngangalit na mga ngipin. Iyon nga ang inaasahan ni Dustin at napalitan ng mapang-asar na ngiti ang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Sa isang kaway ng kanyang kamay, tangayan niya ang kanyang mga kasama sa kanyang manggas at tuluyang umalis. Bang! Ilang baso ng mamahaling alak ang nabasag sa sahig habang ang mga big shot ay nabaliw sa halo ng kanilang galit at takot. Hindi nagtagal bago kumalat ang balita sa buong mundo ng martial arts sa 7/15. Kanluran. Ang bawat isa na nakakuha ng hangin nito ay naiwan na walang mga salita. Mula sa pinakamahina na magsasaka hanggang sa mga pinuno ng ilang mga bansa. Isa sa mga pangunahing puwersa ng korte ay ang mga sinaunang banal na kabalyero na pinatay ni Dustin sa isang galaw. Iginagalang sila ng bawat magsasaka at ang mga kabalyero ay itinuring na mismong mukha ng korte. Hawak nila ang isang napakahalagang posisyon para sa buong kanlurang martial world. Hindi mabilang na mga batang magsasaka sa kanluran ang sumamba sa kanila bilang mga bayani at ang ilan ay naging mga magsasaka lamang sa pag-asang gayahin sila. Ngayon, tuluyan na silang nawala sa korte sa isang brutal na paraan. Ito ay tulad ng isang lindol na tumakbo sa kanlurang martial world at binaligtad ang lahat ng kanilang nalalaman sa kanilang ulo. Sa kabilang banda, nakarating din sa Brilliant Kingdom ang isang recording ng laban sa pamamagitan ng mga nakatagong channel. Para sa mga pinuno ng bawat malaking sekta at angkan sa loob ng kaharian na nakapanood nito, isa lang itong kwento. Magaling, magaling. Ikaw ay tunay na regalo ng Diyos. Aking kaibigan. Isang masakit na aral ang ipinakita mo sa Novel Court nitong mga nakaraang araw. Tuwang-tuwang sabi ng isa. Matagal ng mga tyrant ang Western martial arts world na minamaliit ang ating martial arts. Hindi lang iyan. Gusto nilang maalis tayo for good. I bet they'll show some respect to us now. Umalangaw-ngaw ang isa pa. Dustin. Maraming salamat. Salamat sa paggawa nito para sa amin. Walang katapusang umuulan ng mataas na papuri kay Dustin mula sa Eastern martial arts world. Bagaman ang relasyon ng mga sekta ay puno ng mga intriga at tunggalian. Lahat sila ay handang magkaisa sa harap ng isang karaniwang kaaway. Tulad ng dati, habang lumalaganap ang balita sa kanluran at silangang martial arts world. Si Dustin ay nasa ibang kontinente sa kanluran kasama ang kanyang mga kasama.
Kung sa bagay, hindi naman talaga siya abala sa kanyang paglalakbay. Nakarating na sana sila sa kanilang destinasyon sa loob ng kalahating araw sa tulong ng spaceship. Sa van tour, isa sa punong tanggapan ng Novel Court. Lahat ay tumatakbong parang mga manok na walang ulo. Your Grace, anong gagawin natin para harapin si Dustin? Darating na siya. Isang matangkad na lalaking maitim ang balat na halos 6.5 talampakan ang taas na halos nakatungo sa kalahati habang nakayuko sa isang matandang nakasuot ng pulang damit. Seryosohin natin siya. Bawat galaw niya papunta rito ay pagpapakita ng lakas. Sinisikap niyang sirain ang dignidad ng ating Novel Court. Simple lang. Gusto niya tayong ipahiya. Kung ganoon, makipaglaro tayo at tingnan kung gaano karaming tao ang kanyang mahawakan. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para makita ng Eastern Martial Arts World kung gaano tayo kalakas. Naniniwala akong magagawa natin ito. Sundin mo ang mga utos ko. Tumawag ng maraming puwersa hanggat maaari upang harangin si Dustin. I drum up ang bawat posibleng manlalaban. Hindi alintana kung sila ay mula sa mga sinaunang angkan, lahi ng dayuhan, o mga mersenaryo na binubuo ng mga independenteng magsasaka. Makipag-ugnayan sa lahat ng mga pangunahing politiko ng bawat bansa at hilingin sa kanila na ipadala ang kanilang pinaka-advanced na mga teknolohikal na armas, mga barkong pandigma, at maging ang lahat ng kanilang mga bombang nuclear. Isang pangit na ekspresyon ang bumungad sa mukha ng matandang pari habang nakatingin ito sa kung saan. Your Grace, hinuhuli ba natin siya ng buhay? Natatakot ako na ang mga makinang pangdigma na iyon ay labis para sa isang tao na gawa sa laman. Paano kung hindi natin sinasadyang kunin ang buhay niya? Naguguluhang tanong ng maitim ang balat. I don't think so. I can tell from his recent fighting that he's restrained his power. It won't be easy to kill him. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya. Tingnan natin kung gaano kalakas ang kanyang tunay na lakas. Sige lang. Surprise natin siya. Ang bawat salita ay dahan-daang lumabas habang ang isang mapanganib na liwanag na sumasalamin sa pula ng kanyang mga damit ay lumitaw sa mga mata ng pari. Ayon sa gusto mo, yumuko ang maitim na katulong at umalis. Dustin, I don't care what you're capable of. You won't success even if you manage to make it in this headquarters. I'm waiting for you. Don't disappoint me. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. May dahilan kung bakit napakahabang kasaysayan ng ating hukuman. Masyado ka pang bata para umintindi. Isang malamig na panunuya na puno ng mundo ng puot ang bumungad sa mukha ng pari. Matapos maipakalat ang utos mula sa pangunahing pari, ang mga armado at mersenaryong grupo mula sa Western Martial Arts World, Middle Asia, Middle East, at iba pang bahagi ng mundo ay lahat ay naintriga. Nakasaad sa utos na sino mang makakapigil at pumatay sa Easterner na nagngangalang Dustin Lin ay makakakuha ng malaking gantimpala na $5 bilyong. Kumalat ang balita na parang apoy sa ilalim ng lupa. Isang malaking halaga na $5 bilyong. Ang bounty na ito ay napakalaki at kaakit-akit. Kahit na ang gawain ay halos imposible. Sa labis na gantimpala, palaging may mga taong handang makipagsapalaran. Dahil dito, maging ang mas mahihinang grupo ng mga armado at mersenaryo ay nagsimulang kumilos, na nakatuon lamang sa premyo na maaari nilang makuha. Ang ruta at lokasyon ng Dustin ay ginawang pampubliko ng Novel Court. Ang lahat ng nauugnay na impormasyon tungkol sa kanya ay inilabas din at maaaring suriin sa pamamagitan ng mga lihim na website sa Underground World. Dahil dito, naging top-class moving target ng sandatahang lakas si Dustin. Hindi mabilang na mga armadong lalaki, mga mersenaryong grupo, kahit na mga paksayo na kontra-gobyerno, mga terorista, at lahat ng uri ng puwersa ang sumusubaybay sa Dustin pababa. Inihanda nila ang lahat ng uri ng sandata para harapin siya, mga advanced na artillery, bazooka, armored vehicle, at iba pang mapanirang armas. Mayroong humigit kumulang daan-daang libong armadong kalalakihan na naghanda at naghintay ng pagkakataong patayin si Dustin.
Ang reward na $5 bilyong ay isa lamang sa mga paraan na ginamit ng Novel Court para subukang patayin si Dustin. Nagmamanipula din sila ng iba pang mga pamamaraan upang anyayahan ang pinakamakapangyarihang mga magsasaka mula sa kanlurang mundo ng martial arts. Sa isang sinaunang kastilyo, matatagpuan ang isang lihim na tirahan. Sa loob ng maluwang na basement ng kastilyo, higit sa 12 makapal na pulang kandila ang maliwanag na nasusunog, na nagbibigay ng surreal at madilim na kapaligiran. Sa gitna ng basement ay isang madilim na pulang kabaong na gawa sa marangyang gawaing kahoy. Aking Panginoon, sa ngalan ng pangunahing pari ng Novel Court, naparito ako upang hilingin sa iyo na harangin. 8/15. Ang isang erehe mula sa silangan. Ang pangalan ng lalaking ito ay Dustin Lin. Isang banal na kabalyero ang lumuhad sa sukdulang paggalang sa harap ng kabaong. Humph! Anong ginagawa ng mga master sa Novel Court mo? Bakit mo pa ako hihingi ng tulong? Malamig na boses ang tugon mula sa loob ng kabaong. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Panginoon, napakaraming tao sa ating Novel Court na napatay na ng masamang ereheng ito kabilang ang napakaraming sinaunang banal na kabalyero na umiral mula noong Middle Ages. Nakaranas tayo ng malaking pagkalugi sa mga tuntunin ng lakas tao at mga mapagkukunan. Ang ating banal na pinuno at ilang iba pang mga sugo ng Diyos ay kasalukuyang nasa liblib na paglilinang. Hindi makakilos, kaya naman pinadala ako ng ating pangunahing pari dito para humingi ng tulong sa iyo. Mangyaring tanggapin ang mga sinaunang asensya ng dugo bilang regalo mula sa aming pangunahing pari. Kung matagumpay na natapos ang gawain, mag-aalok ang ating pangunahing pari ng isa pang batch ng blood essence. Sabi ng Holy Knight habang naglalabas ng isang selyadong wooden box at inilagay sa lupa sa harap ng kabaong. Boom! Biglang itinulak palayo ang takip ng madilim na pulang kabaong. Isang maputlang palad na may mahabang kuko na nakaunat sa isang kisap mata. Pinulot nito ang kahoy na kahon sa lupa at agad na umatras sa kabaong. First class blood essence. Sige, gagawin ko ang kahilingan mo. Sagot ng nilalang mula sa kabaong. Kasabay nito sa isa pang mystic na lokasyon. Isang banal na kabalyero ang lumitaw sa ilang at lumuhad sa harap ng isang masamang nilalang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sir, nais ng pangunahing pari ng ating Novel Court na harapin mo ang isang erehe mula sa silangan. Mangyaring tanggapin ang Reg Along ito bilang isang paunang gantimpala para sa iyong mga serbisyo. Ang banal na kabalyero ay naglabas ng isang basa-basa na parchment scroll at iniabot ito sa taong lobo na umuungol sa langit at hinihigop ang liwanag ng buwan na diwa sa madilim na gabi. Ito ang lihim na kasanayan sa pagpino ng katawan ng mga sinaunang werewolves. Teka, kalahati lang nito. Nasaan ang kabilang bahagi? Bakit nawawala? Agad na hinablot ng werewolf ang scroll at nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa. Sir! Ang sinaunang balumbon ay hindi sinasadyang nakuha ng pangunahing pari sa isang partikular na auction. Kahit siya ay walang ideya kung nasaan ang kalahati. Magalang na paliwanag ng banal na kabalyero. I see. I will hunt this heretic. Makakaasa ka sa salita ko. Sagot ng taong lobo. Bilang karagdagan sa lahi ng dugo at lahi ng werewolf. Gumawa din ang Novel Court ng mga kaayusan upang maabot ang mga Dark Wizard, duwende, at iba pang malalakas na karera upang harapin si Dustin. Kasabay nito, ang mga makapangyarihang general mula sa iba't ibang bansa sa kanluran ay inutusan din ng Novel Court na ihanda ang kanilang mga advanced na armas at handa para sa isang ganap na digmaan laban. Sa Dustin pagdating ng oras, sa makatuwid, inihanda ang lahat ng uri ng advanced at elite na sasakyang panghimpapawid. Barkong pandigma, armored tank, pampasabog, at iba pang sandata. Nakahanda na silang lahat at handang lumaban. Dahil sa pagtatalo ni Dustin laban sa Novel Court, nagsimulang kumilos ang buong kanlurang mundo. Ipinakita nito kung gaano kalakas at maimpluwensya ang Novel Court. Nakarating din sa martial arts world sa Brilliant Kingdom ang balita tungkol sa pinagsama-samang puwersa. What? Are you serious? Just to deal with Dustin? The Novel Court pulled the strings and planned to use all the forces in the whole Western world.
Inimbitahan pa nila ang mga puwersang lumalaban sa mundo ng martial arts at modernong sibilisasyon. Lahat ng nasa martial arts world ng Brilliant Kingdom ay nagulat nang marinig ang balita. Ang buong bagay ay tila hindi kapani-paniwala at pinalaki. Naisip nila, kailangan ba talagang gumawa ng napakalaking hakbang para sa isang solong tao? Gayunpaman, pinatunayan lamang nito na hindi maaaring baliwalain ng novel court ang dakilang kapangyarihan ni Dustin. Kailangan nilang tipunin ang bawat firepower na mayroon sila upang matiyak ang kanilang tagumpay laban sa Dustin. Sa pangunahing punong himpilan ng novel court sa Vantur City, tinanong ng isang tagapaglingkod ang pangunahing pari sa maingat na tono. Your Grace, hindi ba ito masyadong malalayo? Ang Dustin na ito ay napakahusay sa kung ano talaga siya. Sa palagay ko kahit na sa lahat ng malalaking puwersang ito, Year-Okan pa rin niya tayo. Diretsyong mukha ang sagot ng pangunahing pari. Ano? Hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Kung siya nga, nangangahulugan ito na siya ay isang banal na Diyos na bumaba mula sa langit. Your Grace, baka masyado mo lang iniisip. Hindi makapaniwala ang lalaki sa narinig. Siguro, sagot ng pangunahing pari na walang bahid ng emosyon sa mukha. Pagkatapos ay hindi na siya nagsalita at nagpatuloy sa pag-inom ng alak mula sa kanyang kopeta. Di nagtagal, narinig na ni Dustin ang tungkol sa paghahanda ng novel court para hulihin siya. Hey! Mukhang mataas ang tingin sa akin ng mga senior leaders ng novel court. Ngumisi si Dustin. Walang bakas ng alarma sa mukha niya. Dustin, naiintindihan mo ba ang kapangyarihan ng modernong teknolohiya? Masyadong makapangyarihan ang sasakyang panghimpapawid at mga barkong pandigma ng mga kanlurang bansa. Narinig mo na ba ang nuclear bomb? Kinakatawan nito ang pinakamakapangyarihang sandata ng modernong sibilisasyon ng Earth. Sinasabi na kapag ang mga bombang ito ay pinakawalan, ang mga ito ay sapat na mapanira upang talunin ang buong mundo. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay masyadong nakakatakot. Hindi ko akalain na ang ating mga mandirigma ay makakalaban dito. Sa palagay mo ba dapat nating pag-isipang magpahinga sandali? Ang snow-treading old man. Ang Heavenly Swordsman, ang Moon Daoist, si Bowen mula sa East Mountain Sect, at ang iba pang matatanda ay nag-aalala sa sitwasyong kinakaharap nila at hinikayat si Dustin na pag-isipang muli ang kanyang mga desisyon. Ang nuclear bomb ay tunay na malupit. Guro, bakit hindi tayo magtago sandali hanggang sa maging mas matindi ang mga bagay? Kahit si Yulia ay kinukumbinsi siya. Huwag kang mag-alala. Hindi na kailangang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na ang lahat ng mga magsasaka sa kanlurang mundo. Sagot ni Dustin na may nakakalokong kalmadong ngiti sa labi. Dustin, kailangan mong maunawaan na ang modernong teknolohiya sa Earth ay umuunlad ng napakahusay. Kung noong sinaunang panahon, kahit ako ay kayang durugan ang lahat ng sandata, barkong pandigma, at mga pampasabog sa isang suntok lamang. Gayunpaman, nagbago ang mga panahon. Talagang mahirap para sa atin na labanan ang mga modernong armas na 9/15. Ito, kinumbinsi ng Diyos ng bundok si Dustin. Hindi niya gustong kumuha ng malaking panganib si Dustin. Huwag mo akong alalahanin. Gaano man kalakas ang kalaban. Kaya ko siyang tapusin sa isang suntok kahit na mayroon silang mga eroplano, barkong pandigma, o kahit na mga sandatang nuclear. Ngumisi si Dustin. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Dustin. Hindi nila alam kung saan niya kinukuha ang tiwala niya. Naniniwala sila na gaano man kalakas si Dustin, hindi siya makakaligtas sa pag-atake ng isang bombang nuclear. Kung tutuusin, mauunawaan nila kung papasok si Dustin sa punong tanggapan ng novel court at sasalakayin ang lahat ng biglaan. Gayunpaman, sa totoo lang gusto niyang salakayin ang kalaban. Sa sandaling iyon, hindi nila alam kung bakit sila ay naglalakad ng hindi nagmamadali sa kapatagan. Naganap na naglalantad sa kanilang sarili sa pagbabantay ng novel court, para silang gumagalaw na target. Kung ang kanilang mga kaaway ay maghulog ng ilang bomba sa kanila, sila ay magkakaroon ng malaking problema. Huwag kang mag-alala. I promise everyone will be safe, including myself.
Napangiti si Dustin sa lahat. Guro, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Yulia habang pinapakita ang suporta na nakakuyom ang mga kamao. Sa kanyang mga mata, si Dustin ay isang hindi magagapi at makapangyarihang bayani. Well, sige, Dustin. Dahil mapilit ka, gagawin namin ang sasabihin mo. Ingat ka lang. Bagamat nag-aalala pa rin ang Diyos ng bundok at ang iba pa. Alam nilang walang silbi ang pagsisikap na hikayatin siya. Alam nila na maaaring maging matigas ang ulo ni Dustin. Noong panahong iyon, dumating si Dustin at ang kanyang mga kasama sa hangganan ng dalawang kontinente. May mga mersenaryo. Tumingin sa harap si Dustin at ngumisi. Sa kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman niyang maraming tao ang nagtatago sa bukas na kapatagan sa unahan. Bukod dito, ang mga taong iyon ay pawang armado hanggang sa ngipin. Mayroon silang mga nakamamatay na armas kabilang ang mga granada, sniper gun, rocket gun, at shoulder fire missiles. Taglay nila ang lahat, ng mapanganib na sandata na maaaring magdulot ng mortal o malaking pinsala sa katawan. Tinatansya ni Dustin na mayroong hindi bababa sa 7,000 mersenaryo na nakatago sa open field. Lahat sila ay tinanggap para mag-istasyon dito para mag-ambush sa iba't ibang posisyon. Bawat grupo ay naghukay ng kani-kanilang mga kanal at naghihintay na lumitaw ang kanilang mga target. Napina ng Novel Court ang lokasyon ni Dustin at naipost ito sa dark web. Hinulaan nila si Dustin na maglalakbay at makarating sa bukas na kapatagan. Kaya naman, maraming mersenaryong grupo ang nagtago doon ng maaga. Sa malawak na kapatagan, mayroon ding nakatagong toddling sa ilalim ng lupa. Boss, ang taong ito mula sa Brilliant Kingdom ay dapat na napakahalaga na magkaroon ng $5 bilyong sa kanyang ulo. Matagal na akong mersenaryo, ngunit hindi pa ako nakatagpo ng gayong. Gantimpala, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang iyong source? Ang taong ito ba ay talagang nagkakahalaga ng $5 bilyong? Tanong ng isang matipunong lalaki sa magaspang na boses habang binubugan niya ang usok mula sa kanyang tabako. Mayroon siyang mabangis na ulo ng lobo na nakatato sa kanyang dibdib. At may dalang missile. Sa kanyang balikat, sa tabi niya, may mahigit 300 armadong lalaki na nagsusuri ng kanilang mga armas. Sila ang Ferocious Wolf Mercenary Team. Ang grupong ito ay nilagyan ng mga first class na kagamitan ng mga nakamamatay na armas. Mayroon silang mga armored car, mabibigat na machine gun, rocket launcher, at shoulder fire missiles. Higit sa lahat, ang bawat miyembro ng Ferocious Wolf Mercenary Team ay isang makapangyarihang martial artist na may kahanga-hangang lakas. Kilala sila sa kanilang makabagong makapangyarihang mga sandata at sa kanilang walang katulad na pisikal na lakas. Bilang karagdagan, pumangalawa sila sa pinaka-elite na mersenaryong hukbo sa mundo. Mayroon silang mga istasyon sa buong mundo at itinuturing na banta sa maraming bansa. Teka, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na hindi $5 bilyong ang pabuya ngayon. Kundi $10 bilyong, sabi ni Hans, ang pinuno ng Ferocious Wolf Mercenary Team. Seryoso ka? Lahat ng miyembro ng Ferocious Wolf Mercenary Team ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa gulat. At saka, kung alam mo kung sino ang nagbigay ng gawaing ito, hindi ka magdududa sa pagiging tunay nito. Nakangiting sabi ni Hans. Oh, sino te? Ang malakas na lalaki na nagtatakang tanong. Ito ay ibinigay ng pangunahing pari ng Novel Court. Sabi ni Hans habang binibigyang diin ang bawat pantig ng kanyang pangungusap. Ano? Ang pangunahing pari. Napatulala ang lahat, dahil silang lahat ay ipinanganak at lumaki sa mga bansa sa kanluran. Alam nila na ang pangunahing pari ng Novel Court ay may mataas na katayuan at dakilang kapangyarihan sa buong kanlurang mundo. Damn it, nahihirapan akong maghanap buhay sa lupaing ito sa loob ng maraming taon. Maaari akong kumita ng halos $10 milyong sa loob ng isang taon. Ngayon, may magbabayad ng $10 bilyong para pumatay ng isang tao. Paano kung ang lalaking iyon ay isang senior expert ng Brilliant Kingdom? Isang mahusay na master sa Mysterious Realm. O kahit isang maalamat na Diyos. Talagang puputulan ko siya kapag nakita ko siya. Sabi ng malakas na lalaki habang tinatapakan ang malalaking paa. Oo,
Naghiyawan ang lahat ng miyembro ng Ferocious Wolf Mercenary Team. Teka, may nangyayari. Tingnan mo. Biglang tumawag ang isang miyembro ng koponan habang itinataas ang kanyang teleskopyo sa isang tiyak na anggulo. Walang pag-aalinlangan. Lahat ng miyembro ay dali-daling pinulot ang kanilang mga sandata. Inayos ang kanilang porma sayon. At tumitig sa harapan. Kasabay nito, ang lahat ng iba pang mga mersenaryong koponan ay naghanda ng kanilang mga sarili. Sa dulo ng walang hangganang kapatagan. Naglalakad sa himpapawid ang isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit. Mayroon siyang itim na buhok at itim na mga mata. Sa likod ng binata, mayroong higit sa 100 figure na sumusulong sa himpapawid. Ang ilan sa kanila ay lumipad sa mga kayamanan ng mahika, habang ang iba ay sumakay sa mga banal na hayop. Siya yun. Yun ang target natin. Kaagad. Hindi mabilang na mga teleskopyo sa kapatagan ang direktang nakatutok kay Dustin. Bago sila kumilos, malalim na nakatatak sa isipan ng mga mersenaryo ang mga katangian ni Dustin. Dustin, napakaraming mersenaryo ang naghihintay sa atin sa dulo ng kapatagang ito. Tila ang premyong $10 bilyong ay 10/15. Nakaakit ng maraming tao, sabi ng Diyos ng bundok na may mapait na ngiti. Nakasakay siya sa likod ng isang malaking dragon na may pakpak. Sa daan, napatay ni Dustin ang napakalaking bilang ng mga banal na kabalyero at mga dayuhang martial artist. At nakakuha ng maraming bihirang kayamanan ng mahika at mga banal na hayop. Ibinigay niya ang mga kayamanan at hayop na iyon sa halos lahat. Kasama na si Yulie. Normal na ang mga tao ay mamatay para sa pera at ang mga ibon ay mamatay para sa pagkain. Ngunit natatakot ako na hindi nila makukuha ang $10 bilyong. Napangisi si Dustin. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at humakbang pasulong. Atake muna tayo. Sunog. Sigaw ng isang mula sa kawen ng mga mersenaryo sa kanyang mga kasama. Patayin natin siya. Umungal din ang ibang mga mersenaryo. Sinubukan ng bawat mersenaryong grupo na maunahan ang iba para mapatay nila si Dustin at makuha ang ipinangakong gantimpala. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay na pumutok ang bawat sandata na nakatutok kay Dustin. Ang lahat ng machine gun, sniper rifles, at shoulder fire missiles ay sabay-sabay na inilunsad. Ang buong kapatagan ay nasa isang estado ng marahas na kaguluhan. Hindi mabilang na mga bala, rocket, at missile na may mahabang buntot ng apoy ang lumipad sa kalangitan na parang kayeg ng mga balang. Tingnan mo, si Yulie, ang Diyos ng bundok, at ang iba pa ay natakot lahat. Boom! 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 Sa isang kisap mata, sunod-sunod na sumabog ang mga bala, rocket at maliliit na missile sa buong kalangitan. At nilubog si Dustin. Nagsimulang manginig ang buong lugar. Sa nakakapasong init ng disyerto. Ang napakalaking ulap ng mga pagsabog. Ang maraming putok ng bala. At ang nagkalat na usok ay bomb-alot sa figure ni Dustin. Para siyang tuluyang tinakpan ng sandstorm. Sa wakas, tumigil ang unang alon ng pag-atake. Sa kapatagan, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa lugar na nababalot ng mga usok at alikabok na namumuo sa lupa. Sabik silang makita kung ano ang natitira pagkatapos ng pag-atake. Patay na siguro ang binata mula sa Brilliant Kingdom. Walang paraan na nakaligtas siya doon. Ang lahat ng mga mersenaryo ay nag-iisip ng eksaktong parehong bagay. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga ekspresyon sa mukha ay biglang nagbago nang makita nila ang isang bagay na hindi kapani-pani walang umuusbong mula sa ulap ng alikabok. Ang binatang iyon, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay lumabas mula sa umuusok na usok. Hakbang-hakbang sa nasusukat na paraan. Tahimik siyang naglalakad na parang nasa sariling bakuran lang. Hindi pwede. My gosh! Ang binatang ito mula sa Brilliant Kingdom ay dapat na isang uri ng demonyo o kung hindi, isang Diyos. Ang lahat ng mga mersenaryo ay natulala. Sa ganap na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Maraming bala, rocket shell at maliliit na missile ang inilunsad at nagpaulan sa kinaroroonan niya. Ang binata mula sa Brilliant Kingdom, gayunpaman, ay lumabas na hindi nasaktan. Maging ang kanyang mga
Damit ay nanatiling buo na walang kahit katiting na dumi. Ang nangyari dito ay lampas sa pangunawa ng lahat. Sa saligan na ang sino mang makaligtas sa gayong pag-atake ay magiging imposible. Fantastic! Magaling si Master. Hindi siya nasaktan. Ang galing talaga ni Master. Masayang masaya si Yulia at namula ang mukha sa sobrang tuwa. Haha, sa tingin ko, ang pisikal na katawan ni Dustin ay malamang na mas matigas kaysa sa isang brilyante. Ang Diyos ng bundok kasama ang iba ay sumilay sa kanyang mukha ng isang mapait na ngiti. Lahat sila ay nakaramdam ng gulat pati na rin ang pagkagan. Well, ikaw na ngayon. Naglakad si Dustin sa hangin. Patungo sa mga mersenaryo, hakbang-hakbang. Parang mabagal ang takbo niya. Pero sa totoo lang, sobrang bilis ng takbo niya. Naglakad siya patungo sa isa sa mga lugar ng pagtambangan ng mga mersenaryong tropa. Damn it, papalapit na siya. Sunog. Huwag siyang makalapit. Kailangan natin siyang patayin. Ang mga miyembro ng mersenaryong tropa ay nagulat lahat at nagsimulang magpanik. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga sandata at walang tigil na nagpaputok. Ilang kumpol ng mga mersenaryo na nagtatago sa malapit ay lumabas din at nagsimulang bumaril na parang baliw. Pagkatapos, ang lahat ay nakakita ng isang bagay na hindi kapani-pani walang bumungad sa kanilang mga mata. Ang lahat ng mga bala, kabilang ang mga mula sa mabibigat na sniper rifles na maaaring tumago sa armored plate ng isang maximum security car, ay biglang huminto mga 3 talampakan ang layo mula sa Dustin. Tila nawalan sila ng momentum at nagyelo sa gitna ng hangin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkapatas, sila ay sumabog o nahulog sa lupa. Ang parehong nangyari sa lahat ng mga rocket shell at maliliit na missile. Bagaman ang mga bala, rocket shell at maliliit na missile ay patuloy na sumasabog. Ang epekto ng mga alon at mga fragment na ginawa ng mga pagsabog ay hindi makalapit kahit na ang pinakamaliit na kalapitan ng Dustin. Sa halip, sumugod sila sa lahat ng direksyon kasama si Dustin sa gitna. Sa kabila ng pagiging nasa gitna ni Dustin ng bawat pagsabog, nanatili siyang hindi nasaktan at hindi naapektuhan ng lahat ng enerhiya at mga labi ng bala. Sa gitna ng pambobomba ng maraming pulbere, hakbang-hakbang nilapitan ni Dustin ang pinagtatagwa ng mga mersenaryong tropa. Habang nasa likod pa rin ang kanyang mga kamay, tinitigan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway ng may ganoong lamig. Nahuli ang nagyayelong tingin mula sa kanya. Ang mga mersenaryo sa kanilang pagkakabaon ay natakot sa kaibuturan at nanginginig ng walang kontrol. Isang pakiramdam ng matinding panganib ang sumakop sa kanila, na para silang tinutugis at tinutugis ng isang napakalaking halimaw mula pa noong unang panahon. Biglang tumigil ang lahat ng pag-atake. Sa kapatagan, hindi mabilang na mga tao ang nakatitig sa hindi kapani-pani walang eksenang ito na may mga nanlalaking mata. Ito ay isang bagay na hindi nila malilimutan. Takbo. Hindi siya tao. Puro masama. Sa huli, ang takot sa puso ng mga mersenaryo ay sobra-sobra para sa kanila. Hindi na nila kaya pang makayanan ang gayong panggigipit. Itinapon nila ang kanilang mga sandata at tumakas upang iligtas ang kanilang sariling buhay. Huli na, umiling si Dustin at iniunat ang kanang kamay. Ang kanyang kamay ay lumaki at naging ginto sa 11/15. Isang iglap, ang malaking kamay pagkatapos ay umindayog patungo sa entrenchment ng buong lakas. Boom! Isang hukay sa hugis ng kamay. At higit sa 10 metro ang lalim. Ang lumitaw sa lupa. Lahat ng mga mersenaryo sa entrenchment na hindi makatakas ay napatay sa isang kisap mata. Walang pag-aalinlangan. Muling iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay patungo sa isa pang kumpol ng mga mersenaryo sa malapit. Nako, parating na siya. Sunog. Ang diablo na ito ay walang talo. Kahit ang mga bala at iba pang uri ng lakas ng putok ay walang silbi sa kanya. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at tumakbo. Nang makita si Dustin na papalapit sa kanila, ang mga mersenaryong miyembro sa kanyang harapan ay nataranta at nagkagulo. Boom! 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 Bagamat mukhang mabagal ang paggalaw ni Dustin, talagang napakabilis niya. Muli niyang ikinaway ang kanyang kamay upang bugbugin ang lahat ng mga mersenaryo sa kanyang harapan.
Walang iniwan kundi isang duguan na karne at isang malaki at maitim na marka ng palad sa lupa. Nang hindi itinapon ang mga bangkay ng mga mersenaryo ng isa pang tingin. Ginamit ni Dustin ang omnipotent lightness at tumungo sa kanyang susunod na target. Oh my God! Tingnan mo! Papunta dito ang demonyong iyon. Ay shoot mo ang missile sa kanya. Walang silbi ang putok ng baril. Gamitin natin ang magic treasures at secret skills. Siguradong puputulin siya ng mga iyon. Kalimutan mo na. Tumakbo na tayo para sa buhay natin. Habang kaya pa natin. Masyadong nakakatakot ang demonyong ito. Kung mananatili pa tayo rito. Tiyak na papatayin tayo rito. Ang malawak na kapatagan ay napuno ng mga hiyawan para sa tulong at mga hiyawan ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang mga natitirang mersenaryo, sa dami pa rin, ay sabay-sabay na umatake kay Dustin. Ang ilan sa kanila ay naglunsad ng mga nakamamatay na sandata sa kanilang mga kamay. Ang ilan sa kanila, bilang mga masters ng martial arts mismo, ay naglabas ng lahat ng uri ng magic treasures at gumamit ng lahat ng uri ng lihim na kasanayan upang salakayin siya. Sila ay sumugod na parang isang pulutong ng mga balang. Ang ilang mga mersenaryo, gayunpaman, ay natakot kaya tumalikod sila at tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman, walang pagbabago sa nabuong ekspresyon ni Dustin. Ginamit lang niya ang omnipotent bodily skill sa kanyang kanang kamay. At ang kanyang kaliwang kamay ay nakalagay sa likod ng kanyang likod sa isang nakaka-relax na paraan. Kailangan lang niyang gamitin ang kanyang kanang kamay, na naging dambuhalang at ginintoang. Para tuloy-tuloy na umindayog para hampasin ang kanyang mga kaaway. Ang malaking kamay ay nag-iwan ng maraming marka sa lupa. Bawat isa ay 12-dosenang ektarya ang laki at hindi bababa sa 10 metro ang lalim. Nang mapanood ang mga pag-atake ni Dustin, namangha si Yulia at ang lahat ng iba pang tao. Sinundan nila si Dustin at inatake rin ang mga mersenaryo. Guro, ikaw ang aking bayani. Walang sino man ang maaaring pumalit sa iyong lugar sa aking puso. Napatitig si Yulia sa likod ni Dustin. Puno ng paghanga ang magagandang mata. Dustin, napakagaling mo. Isa kang kakaiba at mahalagang talento sa martial arts. Kumpara sa mga noong sinaunang panahon sa Earth. Ang Diyos ng bundok at iba pang mga Diyos mula sa korte ng langit ay hindi napigil ang mapabulalas ng may paghanga. Siya ay dapat na isang supernatural na kapangyarihan na inilarawan at ipinrope siya sa mga sinaunang aklat. Hindi ako makapaniwala na magkakaroon ng napakahusay na magsasaka sa Brilliant Kingdom. Pinuri ng matanda na tumatapak ng nyebe kay Dustin na may dilat na pagkabigla. Ang kanyang mga salita ay tumanggap ng pagsang-ayon sa grupo. Wala pang isang oras, sa wakas ay naibalik ang kapayapaan sa kapatagan. Karamihan sa mga mersenaryo ay pinatay ng malaking kamay ni Dustin. Sa bawat oras na may isang welga lamang. Isang napakaliit na bilang ng mga mersenaryo ang matagumpay na nakatakas dahil lamang sa abala si Dustin sa pagpupuna sa iba pa nilang uri. Dahil wala nang makakalaban, hindi na kailangan pang manatili pa sila. Sa pangunguna ni Dustin, umalis si Yulia at ang lahat ng iba pang tao mula sa Brilliant Kingdom patungo sa Western Kingdom. Master, paano ka nakaligtas sa napakaraming bala at lakas ng putok? Hindi ka man lang nasaktan. Sinundan ng malapitan si Dustin. Hindi napigilan ni Yulia na magtanong ng may labis na pagyuzisa. Medyo simple lang. Makapangyarihan ako at malakas ang katawan. Bueno, Yulia, kapag ang iyong cultivation base ay umabot sa antas kung saan ako naroroon ngayon. Magkakaroon ka ng parehong kakayahan at mauunawaan kung paano ito nangyari. Nakangiting sabi ni Dustin. Kahit na ang pisikal na lakas ni Dustin ay pinigilan sa Earth. Ang komposisyon at katatagan ng kanyang katawan ay hindi nagbago. Kaya kasing tigas pa rin ng bakal at bakal ang kanyang katawan. Hindi niya lang nagamit ang magic power sa loob ng kanyang katawan. Napansamantalang nabuklod sa kanyang pisikal na lakas. May kakayahan siyang basagin ang isang planeta sa isang suntok lamang ng kanyang kamao. Paano siya masasaktan ng katamtamang gawa ng tao ng mga bala at bala ng kanyen?
Ang lakas ng mga bala at bala ng canyon ay mas mababa kaysa sa Thunderstroke Doom na kailangang tiisin ni Dustin sa tuwing umaangat ang kanyang martial arts sa mas mataas na antas. Ito ay mas nakakatakot, kaysa sa mga batang pag-atake na kinakaharap niya ngayon. Kaya, hindi. Ang mga bala at mga bala ng canyon ay halos hindi makakain sa balat ni Dustin. Inakala ni Dustin na kahit isang bombang nuclear ay hindi makakasama sa kanya. Sa labanang ito, mahigit 100 mersenaryong grupo at libo-libong tao ang napatay ni Dustin. Marami sa mga iyon ang nangungunang mersenaryong grupo sa mundo, kabilang ang Ferocious Wolf Mercenary Team. Ang balita ay kumalat na parang apoy at ang buong mundo ay natigilan. Nagulat ang lahat sa mersenaryo at mga martial arts circle sa silangan at kanluran. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang mga makapangyarihang pangkat ng mersenaryong iyon ay may hindi lamang napakahusay na modernong sandata, kundi pati na rin ang mga natatanging miyembro na sikat na martial arts masters. Gayunpaman, lahat sila ay pinatay ni Dustin. Siya ay talagang napakalakas. Sa punong tanggapan ng Novel Court, tinitigan ng pangunahing pari ang eksena ng labanan sa isang malaking LCD screen na may madilim na ekspresyon. Tahimik na tumabi sa kanya ang lalaking maitim ang 12/15 balat. Kung hindi siya mapipigilan ng mga mersenaryong grupo na ito, dapat nating hayaan ang mga general ng lahat ng mga bansa na humawak nito. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang Dustin na ito. Mabagal na sabi ng pangunahing pari. Your Grace, walang duda na mamamatay siya kapag gumamit tayo ng mga sandatang pandigma laban sa kanya. Tiyak na hindi siya makakaligtas sa sabay-sabay na pag-atake ng mga sasakyang panghimpapawid, barkong pandigma, at kahit isang bombang nuclear. Pero hindi ba natin siya huhulihin ng buhay? Tanong ng katulong. Hintayin natin. Kung mapatunayan niya ang kanyang sarili na sapat na malakas, isasaalang-alang ko ang pagpapaabot sa kanya ng isang imbitasyon at hayaan siyang magtrabaho para sa ating Novel Court sa hinaharap. Sabi ng primary priest habang natatawa sa kanyang diabolical na plano. Ibig mong sabihin ay recruit siya. Parang galit na galit siya sa Novel Court natin. Natatakot ako na baka mahirap kumbansihin siyang magtrabaho para sa amin. Ang lingkod ay nagpahayag ng kanyang opinyon. Walang imposible. Magbabayad lang kami ng presyo na sapat na para maintriga siya. Sabi ng primary priest na may pilit na ngiti. Samantala, si Dustin at ang iba ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa kanluran. Sa daan, mas marami silang nakilalang mersenaryong grupo. Hindi man lang nag-abalang kausapin sila ni Dustin. Lahat ng huminto sa kanyang harapan ay agad na napatay sa pamamagitan ng pag-atake ng kanyang palad. Pinakabagong balita, ang lahat ng miyembro ng Spider Mercenary Team, na nasa ika-4 na pwesto sa Underground World, ay ganap na nalipol. Ang Shadow Mercenary Team, na pumangatlo sa pwesto, ay muntik ding mapuksa. Tanging ang kanilang ulo ay makitid na nakatakas. Bagamat mayroon siyang ancestral magic treasure para protektahan ang kanyang buhay, binugbog pa rin siya ng husto kaya naging baldado siya. Ang pinaka-nakakatakot na teroristang grupo sa gitnang silangan, ay pinulbos din. Kahit ang Scorpion Organization sa North Africa, patuloy na kumalat ang balitang sunod-sunod na nawasak ang mga nangungunang mersenaryong koponan at sandatahang lakas sa mundo. Ang Easterner na ito ay hindi isang tao, ngunit isang demonyo. Siya ay isang demonyo na nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang lahat ng nakarinig ng balita ay hindi maaaring mas masindak. Sa kahabaan ng Black Sea, ilang malalaking sasakyang panghimpapawid at barkong pandigma ang nakadaong. Mula sa malayo, ang tanawin ay mukhang napakaganda at kahanga-hanga. Ang mga sasakyang panghimpapawid ay lumipad sa mababang altitude sa ibabaw ng Black Sea at paminsan-minsan ay umiikot dito. Ang Predator aircraft, ang Typhoon aircraft, ang Lightning aircraft, at ang Rafale ay pawang may dalang napakalaking supply ng mga missile at iba pang nakamamatay na armas habang sila ay nagpapatrolya sa Black Sea, sa isa sa mga sasakyang panghimpapawid. Ang mga general mula sa maraming bansa sa kanluran ay nakaupo sa isang bilog na mesa. Lahat, nagpaalam lang sa amin ang primary priest na maghanda. Darating ang binata mula sa silangan.
Sigaw ng isang general. Nagsaya ang mga general ng ibang bansa. Mahigit isang araw na silang naghihintay doon. Kaya natuwa sila dahil malapit na ang kanilang target. Sino ba itong lalaking ito? Sulit ba ang pakikipaglaban sa isang taong may napakagandang disposisyon ng mga puwersang panglaban? Siya ay nagtalaga ng isang squadron ng aming pinakamahusay na mga unit at pinaka-advanced na mga armas. Ang dami ng puwersang militar na ito ay maaaring manalo sa isang medium-scale na digmaan. Bulalas ng isa sa mga general. Major General George. Hindi mahalaga kung ito ay katumbas ng halaga o hindi. Ang mahalaga ay ang utos ay galing mismo sa pangunahing pari ng Naval Court. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari mong tanungin siya ng personal. Patagang sabi ng isang may edad na general na may puting buhok. Ahem. Nagbibiro lang naman ako dito eh. Huwag mong seryosohin. Nagulat ang mayor na general at naglakas loob na hindi na magreklamo. Bagamat siya ay isang mayor na general sa kanyang bansa, wala siya sa harap ng pangunahing pari ng Naval Court. Ang huli ay napakalakas hindi lamang sa kanlurang kaharian kundi sa mga bansa sa buong mundo na lampas ito sa imahinasyon ng sinumang ordinaryong tao. Sa nakalipas na ilang araw, lahat ng mga pinunong politikal ng maraming bansa ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa utos ng pangunahing pari at sunod-sunod na kumilos ng naaayon. Mula sa puntong iyon, makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan at impluwensya ng pangunahing pari. Nasa harapan natin ang Black Sea. Pagkatapos tumawid sa malawak na dagat na ito, malapit na tayong makarating sa gitna ng Europe at sa headquarters ng Naval Court. Pero parang may malaking surpresang naghihintay sa akin sa dulo ng Black Sea. Dinala ni Dustin si Yulia at ang iba pa sa baybayin ng Black Sea nang hindi nagmamadali. Dustin. Ang Black Sea ay tradisyonal na naging isang lugar ng estratehikong kahalagahan. Parehong ang silangan at kanlurang mga bansa ay may maraming puwersa sa paligid ng lugar na ito. Kung dadaan tayo dito, malaki ang posibilidad na makaharap natin ang kanilang mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid ng militar. Dapat tayong mag-ingat, sabi ng snow-treading old man kay Dustin na may pag-aalala sa mukha. Bilang isang cultivator sa Earth sa kasalukuyan, alam niya na gaano man siya kalakas. Mawawasak siya kung lalaban siya sa mga advanced na sandata ng digmaan tulad ng mga barkong pandigma, sasakyang, panghimpapawid, at nuclear bomb. Pagkatapos, ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita ang sitwasyon sa malayo. Ang mga barkong pandigma at ang mga sasakyang panghimpapawid ay handa at naghihintay sa amin. Ngumisi si Dustin. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay napakalakas na nakita na niya ng malinaw ang puwersa ng mga kalaban. Ano? Hinihintay na nila tayo. Sigurado ka? Napabuntong hininga ang iba pang grupo ni Dustin. Huwag kang matakot. Nandito ako sa tabi mo. Terena, hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano kalakas ang pinaka-advanced na mga sandata ng digmaan sa Earth. Sana hindi nila ako bigin. Hindi sineseryoso ni Dustin ang mga modernong sandata ng Earth. Mukha siyang kalmado habang naglalakad pasulong. Ang iba sa kanila ay nag-aalalang tumingin sa isa't isa at mapait na ngumiti. Gayunpaman, nakikita ng lahat na si Dustin ay nagpasya na at hindi maaaring kumbansihin kung hindi man. Kaya naman, wala silang choice kundi sumunod na mabuti sa likuran niya at magsimulang tumawid sa dagat. Tumutok sa target. Pahintulot sa pag-atake. 13/15. Sa kalangitan, maraming sasakyang panghimpapawid ang umuungal. Kasabay nito, maraming surveillance satellite ang tumpak ding nahanap ang posisyon ni Dustin sa sandaling lumitaw siya at naabot ang scanning area ng kanilang mga radar. Sa sasakyang panghimpapawid, ang mga general sa paligid ng bilog na mesa ay nasa mataas na espiritu. Your Grace. Nakarating na ang target sa Black Sea. Maglulunsad ba tayo ng pag-atake? Tanong ng mapuputing buhok na general habang hawak ang isang pulang butones sa mesa sa harapan niya. Makalipas ang ilang segundo, sumagot ang pangunahing pari. Atake! Attention! Everyone! Atake! Utos ng may puting buhok na general. Boom! 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 Ilang missiles,
Tulad ng napakalaking matutulis na espada na tumatagos sa kalangitan. Ang bumangon mula sa dagat at bumaril patungo sa Dustin. Nang mga oras na iyon, lumilipad si Dustin at ang kanyang mga kasama sa malawak na dagat. Naglakad sa hangin si Dustin. Para sa iba pa niyang koponan. Ang ilan ay sumakay sa lumilipad na mga kayamanan ng mahika. Habang ang iba naman ay sumakay sa lahat ng uri ng maalamat na mga banal na hayop. Oo, sa wakas, inilunsad nila ang pag-atake. Biglang tumigil si Dustin at tumangala sa langit na may malamig na ngiti. Pumunta ka muna sa spaceship at lumabas kapag ligtas na. Sabi ni Dustin kay Yulia at sa iba pa. Pagkatapos, winigay ni Dustin ang kanyang kamay at nagbigay ng banayad na vital energy force. Inirolyo nito ang lahat at inihatid sila diretso sa spaceship. Halika na. Napatingin tuloy si Dustin sa dulo ng langit na may matalas na mata. Isang mabangis na labanan ang paparating. Si Dustin lamang ang malapit ng lumaban sa pinaka-advanced at modernong mga sandata ng digmaan sa Earth. Whoosh! Sa dagat, biglang bumilis si Dustin at tumuloy sa di kalayuan na parang mabilis na palaso. Nang marating niya ang kailaliman ng dagat, ilang high-speed guided missiles ang nagsimulang sumunod sa kanya. Ang bawat isa sa mga missile ay naglakbay ng mas mabilis kaysa sa tunog. Sa isang kisap mata, narating nila ang 100 milya ang layo mula sa kung saan sila nagsimula. Napuno ang mga ito ng mga paputok na materyales na maaaring magdulot ng malaking pagkawasak. Okay, susubukan kong kunin ang kapangyarihan ng mga missile na ito. Bulong ni Dustin sa sarili habang sinusundan ng tingin ang paparating na mga missile. Batid niya na maiiwasan niya ang mga missile gamit ang kanyang bodily movement skill. Ngunit nais niyang makita kung gaano kalakas ang mga missile ng direkta. Hindi siya nag-aalala na matamaan ng mga nakamamatay na sandata na ito. Ito ay dahil nakaramdam siya ng kumpiyansa na walang sandata sa Earth ang talagang makakasakit sa kanya. Dahil sa limitasyon ng mga batas ng Earth, kakaunti lang ang nailabas ni Dustin sa kanyang pisikal na lakas. Sa kabila noon, ang kanyang katawan ay kasing solid ng dati. Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya patungo sa isa sa mga guided missiles. Tingnan mo, tumatakbo ang lalaki mula sa Brilliant Kingdom patungo sa missile. Nawalan na ba siya ng malay? Sa loob ng carrier ng sasakyang panghimpapawid, ang mga general ng iba't ibang bansa ay nakaupo sa paligid ng isang mesa. Nakatitig sa screen sa harap nila. Ipinakita nito ng detalyado ang bawat kilos ni Dustin. Nagkatinginan silang hindi makapaniwala habang naglalaro ang eksena sa kanilang harapan. Sa punong tanggapan ng Novel Court sa kanlurang kaharian. Ang pangunahing pari ay nanunood sa screen na may hawak na baso ng alak nang walang ingat sa kanyang kamay. Sinusubukan pa ng taong ito. Nasubukan ang kapangyarihan ng mga guided missiles gamit lamang ang kanyang katawan. He is an interesting young man. Komento niya na may bakas ng paghanga. With an appreciative smile, tinitigan niya si Dustin sa screen. Sa isang kisap mata, papalapit na si Dustin sa guided missile. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Masasabi niya na ang missile ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa tunog at ito ay may dalang ilang daang libra ng paputok na material sa loob nito. Bukod dito, naglabas ito ng napakapangit na mapanirang aura. Pero hindi nagpatinag si Dustin. Sa halip, binilisan niya at tinahak ang daan patungo sa guided missile na gumagalaw sa bilis at tindi na nakakatakot. Nang humigit kumulang 100 metro na ang layo niya sa missile. Bigla siyang naghagis ng suntok sa direksyon nito. Ginagamit niya ang Divine Fist skill laban dito. Palaki ng palaki ang kanyang gininto ang kamao habang naglalabas ito ng napakalakas na enerhiya. Boom! Ang napakalaking gininto ang kamao ay nakipag-ugnayan sa guided missile at sa sandaling ito. Isang tunog ng pagkabasag ng lupa ang narinig sa kalangitan na nakabitin sa ibabaw ng dagat. Isang makapal na usok ang bumalot sa kalawakan. Naikinubli ang tanawin sa unahan. Nawala si Dustin sa usok at wala nang makita. Sa sandaling iyon, ang pangunahing pari ng Novel Court. Ang mga general mula sa iba't ibang bansa. Ang mga commander sa mga barkong pandigma at mga sundalo sa mga jet fighter ay matamang nakatitig sa screen.
Hindi kumikislap ang kanilang mga mata habang nagmamasid sa paligid para hanapin si Dustin. Anong nangyari? Patay na ba siya? Naisip nila sa kanilang sarili. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi lumabas sa bukas. Sa susunod na sandali, isang hindi inaasahang bagay ang nakakuha ng kanilang kolektibong atensyon. Isang figure ang lumabas mula sa usok at sumugod patungo sa isa pang guided missile. Mukhang nakalabas siya nang hindi nasaktan. Nagulat ang lahat ng taong nakasaksi sa eksenang ito nang mabunyag ang pagkakakilanlan ng figure. Patuloy na sumulong si Dustin habang pinapagana niya ang omnipotent lightness. Sinuntok niya ang ilang missile na dumarating sa kanya na para bang mga maliliit na laruan. Boom! 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 Ang mga tunog ng tuloy-tuloy na pagsabog ay umalangaw-ngaw halos 1,000 metro sa ibabaw ng dagat. Mula sa malayo, ang mga missile ay nagmistulang mga paputok na itinapat sa kalangitan. Ang bawat firework ay naglalaman sa loob nito ng isang nakakatakot na kapangyarihan ng pagkawasak. Bueno! Ang mga missile na iyon ay hindi kasing lakas ng inaakala ko. Gayunpaman, ang mga ito ay maaaring pangkaraniwan lamang. Tiyak na mayroon silang ilang mas malalakas na missile na naghihintay sa akin. Sabi ni Dustin sa kanyang sarili, habang lumulutang siya sa 14/15. Langit habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Humph! Hindi pa ito tapos. Malayo. Ngayon, makisali sa kalooban. Gusto kong makita kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang mga pag-atake. Sigaw ng puting buhok na general sa sasakyang panghimpapawid. Nabigla siya sa kagaanan ng pagtatanggol ni Dustin sa sarili. Ang pagkaunawa na ang kanilang mga sandata ay hindi gaanong nakakamot sa kanya. Nagalit sa general. Sa loob ng ilang segundo, 12 ng mga jet fighter ang pumailang lang sa langit at nagpunta sa Dustin. Nang makalayo na sila ng ilang milya, pinaputukan siya ng mga ito. Sa dagat, itinutok ng mga sundalong sakay ng mga barkong pandigma ang mga baril kay Dustin at sinimulan siyang paputukan. Kaagad, 12 ng mga missile ang nag-zoom in patungo sa Dustin. Maaaring mayroon kang mga missile. Ngunit mayroon din akong mga armas. Nakatayo sa himpapawid. Napangiti si Dustin nang makita niyang 12 ng mga missile ang dumating sa kanya sa tulong ng kanyang espiritual na pakiramdam. Sa susunod na sandali, ibinuka niya ang kanyang bibig at isang mahabang espada. Naglalabas ng mga gintong ilaw na pumutok. Ang espada ay naglabas ng isang malakas na aura ng espada. Puksain sila. Sigaw ni Dustin na itinuro ang direksyon ng mga missile na inilunsad upang kitilin ang kanyang buhay. Swoosh! Ang mahabang espada ay sumulong na parang may sariling buhay. Kumalat ang aura nito sa malayo. Yumanig sa kalangitan, sa punong tanggapan ng Novel Court. Itinuon ng pangunahing pari ang kanyang mga mata sa screen. Iyan ang flying swordsmanship ng Brilliant Kingdom. Bulalas niya, sa parehong sandali. Ang espada ni Dustin ay patuloy na umuusad na kahanay sa dagat sa ibaba. Saan man pumunta ang espada, isang malakas at nakakatakot na tunog ang sumunod. Ang nakakasilaw na aura ng espada ay kumalat ng walang katapusan. Ito ay tulad ng isang jet shooting sa kalangitan. Ngunit hindi ito lahat. Pinutol ng espada ang langit sa kalahati. Nag-iwan ng puwang. Sinimula ni Dustin na magsanay ng flying swordsmanship at nakagawa ng kaunting pag-unlad dito dahil siya ay nasa punong tanggapan ng Emerald Sect. Nang maglaon, mas natutunan niya ang tungkol sa flying swordsmanship mula sa snow-treading old man. Ang Heavenly Swordsman, ang Moon Daoist at Boan. Sa nakalipas na ilang araw, nagtrabaho si Dustin sa flying swordsmanship. At ang sword skill na ito na pinakawalan niya ay mas malakas kaysa dati. Dahil ang pamamaraan ay napakalakas, sigurado siya na ang flying swordsmanship sa martial arts world ng Brilliant Kingdom ay nilikha ng mga sinaunang Diyos na iyon. Ang mga cultivator sa Brilliant Kingdom, tulad ng snow-treading old man, ay maaaring ibagsak ang kanilang mga kaaway sa 1,000 milya ang layo gamit ang flying swordsmanship. Para naman kay Dustin, kapag ganap na niyang natutunan ang flying swordsmanship, magagawa niyang talunin ang mga kaaway na daan-daang milyong milya ang layo o kahit sa ibang cosmos sa pamamagitan ng pagpapakawalan nito.
Totoong sabihin na ang flying swordsmanship ay maaaring isa sa kanyang pinakamatalino na pandaraya. Ang pag-iisip pa lang ng posibilidad ay nakakatuwa. Maaaring sirain ng isang tao ang mga kaaway sa ibang universo sa isang tibok ng puso. Ang pamamaraan ay isang mahusay na omnipotent skill na nilikha ng mga banal na Diyos. Dahil kasi simula pa lang ni Dustin sa pagsasanay ng flying swordsmanship, mahaba pa ang mararating kung gusto niyang maging sapat na makapangyarihan para maalis ang mga kaaway sa ibang cosmos. Sa kabila noon, makapangyarihan pa rin ang husay na ginawa niya. Whoosh! Ang kanyang mahabang espada ay nagbuga ng nakakasilaw na gintong liwanag nang tumama ito sa isang guided missile na 10 milya ang layo mula sa Dustin. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagsabog. Boom! Ang missile ay sumabog sa lugar. Nagpatuloy ang lumilipad na espada na parang walang nangyari. Boom! 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 Mas maraming missile ang nataman nito sa bawat sulok at sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Titingnan ko kung makakasira ito ng isang jet fighter. Sabi ni Dustin na may mapaglarong ngisi. Whoosh! Ang espada ay patuloy na gumagalaw at nalaslas ang isang jet fighter milya ang layo sa isang iglap. Ang metal ay hindi tugma sa kapangyarihan ng espada. Ang labanan na nagkakahalaga ng $100 milyong ay nahulog sa dagat ng malungkot. Ang natitira na lang dito ay ang mga tipak ng metal.